Sa pagtakbo pa lang ng Undead Knight para sugurin si Linye ay ginagamit nito ang skill niya na Grudge Fire na nagpapadala ng napakaraming multo na paparating sa kanyang kinaroroonan. Binubuo ito ng mga kaluluwa na nagtataglay ng mga matitinding emosyon bago namatay ang mga nagmamay-ari nito. Para labanan ang mga paparating ng mga multong ito ay ginagamit na lamang ni Linye ang kanyang skill na Reversal Healing Art, may tinatakda na lang ng paglalabas nito ng kanyang pulang aura. Itinatatak niya ang kanyang tungkod sa lupa at ginagamit ang Plunder ang teknik ng Reversal Healing Art na nagpapadala ng maraming malalakas na sinag ng enerhiya mula sa kanyang direksyon papunta sa lahat ng mga paparating na multo at sa Undead Knight na rin. Sa ginawang pag-atake ni Linye ay nakakalahati na lamang ang buhay ng Undead Knight. Napapatigil na lamang ito sa kanyang pagsugod at pati ang kabayo nito ay nagugulat na lamang sa nangyari. Sa ginawang paggamit ni Linye ng kanyang teknik ay nabubutasan ang bandang dibdib ng Undead Knight na binabawasan ng 500 na puntos ang HP nito. Hindi na lamang sa makapaniwala dahil sa laki ng pinsalang na natamo nito at sa pagkakabutas ng kanyang dibdib. Natatawa lang naman si Linye sa nakikita niyang kaawa-awang sitwasyon ng Undead Knight. Sumusugod na lamang siya at hindi na lamang mapapaniwala sa katawa-tawang katigasan nito at napakalambot ng Undead Knight para sa isang boss na katulad niya. Sunod na ginagamit ni Linye ang kanyang teknik na Reversal Divine Healing Catastrophe Deck Ends na nagdudulot din ng karagdagang 50% na damage sa makakatanggap nito. Mula sa kalangitan ay nabubuo na lamang ang isang ulap na iniipon sa gitna ang mga pulang kidlat na pinapababa na lamang ni Linye sa kinaroroonan ng Undead Knight at pinupulbos ito gamit ang mga kidlat. Sa ginawang pag-atake ni Linye ay napapababa na lamang ang Undead Knight mula sa kabayo nito at nagkakawatak-watak na lamang ang katawan nito. Matatagpuan na lamang ang mga bahagi ng katawan nito na nasa lupa at ang mga piraso ng kanyang armor na nagkakahiwa-hiwalay. Ang kabayo din nito ay nahihiga na lamang at kagaya ng nagmamay-ari dito ay nawawala na lamang ng malay. Ipinapaalam na lang kay Linye na ang Undead Knight ay napapasok ngayon sa isang estado ng pagkakaroon ng malubhang pinsala. Kung nawawalan ng kakayahan para gumalaw hanggang sa napapagana nito ang passive skill nito na Undead Fury. Sa pagpapagana ng passive skill na ito ay napapatas na lamang ang taglay na attribute ng Undead Knight kasabay ng pagkakabuo muli ng katawan nito. Umiilaw na lamang ang loob nito ng berde na lumalabas na lamang sa mga butas nito sa katawan. Sa muling pagbalik at pagbangon ng Undead Knight sa nakaraang estado nito ay inuutusan nito ang kanyang mga alagad na muling bumangon at makipaglaban para sa kanya. Sa paggana rin ng kanyang skill na Undead Fury ay nabubuhay muli ang mga undead na alagad nitong skeleton na nababawi ang 100 na HP nila kada segundo na pinapabalik muli sila sa kanilang pakikipaglaban. Sa nangyayaring ito ay pinagmamasdan na lamang ni Linye ang kanyang kapaligiran at nakikita ang mga nangyayari. Nagugulat na lamang ito nang mapansin na ang lahat ng mga skeleton na pinatay lamang nito pagkatapos yung ipunin at gamitan ng kanyang skill ay muling binabalot ng berdeng aura at bumabangon mula sa kanilang pagkakahimbing. Habang hawak ang kanilang mga armas ay bumabalik na ang kanilang mga HP at tumataas mula sa bangin. Nais ng mga ito na makapaghiganti sa ginawa sa kanila na pagkakaubos sa kanilang palpak na pagtangka na tumakas kanina lamang. Sa pamumuno ng Undead Knight na nagagawang makabalik at makasakay muli sa kabayo nito ay sinisimula na niya ang susunod na bahagi ng kanilang pag-atake. Ginagabihan nito ang mga kakabuhay lamang na skeleton sa pagsugod kay Linye habang tinatawag na isang tandang tao na katulad niya ay inaakala na tapos na sila. Sinasabihan na lamang niya ito na ang kanyang katapusan at sisiguraduhin na wala na siyang gagawin kaya naman tinatanong na lamang ng Undead Knight si Linye kung may mga huli ba itong palm na naisabihin bago siya tapusin. Sa naririnig na ito ni Linye ay hindi na lamang niya mapigilan na tumawa dahil sa pagiging interesante ng nangyayari ngayon at sa pagbabanta pa ng Undead Knight sa kabila ng hindi nito pagkaintindi sa kanyang kinaruroon ng sitwasyon. Habang kinakabahan si Baiji sa muling pagpapakita ng kanilang mga kalaban at pagkakabuhay ng mga pinatay lamang ni Linye kanina ay naruroon lang naman si Sumumu na nakatayo lamang at pinapanood ang napakagandang palabas sa kanyang harapan. Napapasabi na lamang siya na mukhang ang mga halimaw na ito ay napakatanga talaga at hindi man lang nila kayang gumawa ng simpleng pagbibilang at pagkakalkula ng mangyayari.
Ipinapaliwanag niya na ang Undead Knight ay nagagawa lamang na makakuha at mabawi ang 100 HP ito kada segundo kaya naman sa sobrang baba ng ginagawa nitong pagkabalik ng kanyang HP hindi nakakailanganin pa ni Linie na gamitin ang healing restriction na nakukuha mula sa Holy Sword para labanan ang mabilis na pagpapanumbalik ng HP ng Undead Knight. Para kay Linie ay hindi na niya kailangan pa ang tulong ng Holy Sword dahil maaari lang naman niya na lampasan ng sobra-sobra ang ginagawang pagpapanumbalik ng HP ng Undead Knight ng kanyang sariling pinsala na idinidulot. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng tuloy-tuloy na malalakas na pinsala ay alam ni Sumumo na 3 segundo lamang ay sapat kahit Linie para tapusin ang lahat ng mga kalaban na nasa harapan niya. Sa muling pagdating ng mga skeleton at ng Undead Knight sa kanyang harapan ay hindi na lamang natitinag si Linie na nakatayo lamang doon at ginagamit ngayon ang skill niya na Catastrophe Descents na binabalot ang lugar ng mga nagbabang isang pulang kidlat. Ang mga skeleton na isinasara ang distansya nila kay Linie ay papalapit na lamang ng papalapit hanggang sa naabot nila ang distansyang inaabot ng skill niya na binabawasan sila ng 500 na HP kada segundo. Kahit na nagagawa nila na magpabalik ng 100 na HP bawat segundo ay wala pa rin itong tapat sa umaapaw na pinsala na idinudulot ng skill na ito ni Linie. Ang lahat na lamang ng mga skeleton na sinusubukang lumapit sa kanya ay nadudurog at nagkakabasag-basag ang bungo hanggang sa wala na lamang natitira sa kanilang katawan. Ang Undead Knight na nakikita ang kanyang mga alagad na hindi man lang nagagawang makatagal sa skill na iyon ni Linie kahit na patuloy niyang nagagawang pabalikan ang HP ng mga ito ng 100 na puntos kada segundo ay nangangahulugan lamang ito na higit na mas malakas ang damage output ng skill ni Linie. Hindi na lamang ito makapaniwala sa kanya nakikita at ngayon na dalawa na lamang sila ni Linie na naghaharap ay nakikita na lamang niya ito na may nakakatakot na titig sa kanya at itinututok ngayon ang kanyang tungkod dito na iniipon ang enerhiya sa dulo nito. Ibinabalik na lamang ni Linie ang pagtrato sa kanya kanina ng Undead Knight at tinatanong ito kung may mga huling salita ba na nais itong iwan. Pinagsasabihan niya ang Undead Knight na ang mga huling salita ay dapat na tanungin nito sa kanyang sarili mismo at huwag sa kanya dahil dapat nitong maintindihan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang skill na ito na itinututok ni Linie ay ang kanyang reversal healing technique na plundering na binabawasan ng 750 HP ang kanyang kalaban kung saan nadadagdag na dito ang karagdagang 50% na pagpapataas ng pinsala. Pinapakawala na lamang ni Linie ang kanyang skill na ito at ang buong katawan ngayon ng Undead Knight ay nakakatanggap ng hindi kapani-paniwalang puwersa na binubura ito ng unti-unti. Sa kanyang huling pagpapakawala ng malakas na puwersa ay nagagawa na lamang na burahin ng tuluyan ni Linie ang Undead Knight. Sa pagbuo niya ng isang pabilog na pag-atake ay hindi na nabibigyan ng pagkakataon na makatakas pa sa kahit anong direksyon ang Undead Knight at hindi na rin magagawang mabuhay pa ng mga skeleton na pinipilit pa rin kumapit sa kanilang buhay. Sa kanyang tagumpay na pagpatay sa dungeon boss na Undead Knight ay nakakatanggap na lamang si Linie ng 6,000 experience points. Sa kanyang pagkumpleto ng dungeon na Land of Bones ay sinisimula na ngayon ang pagkakalkula ng kanyang matatanggap na gantimpala. Dahil sa nagagawa niya ang kumpletuhin ang lahat ng mga nakatagong kondisyon ay itinataas ang kanyang clear rating sa SSS rank. Maliban pa rito ay nakakatanggap din siya ng isang gold chest at isang platinum chest. Sa tulong na rin ng 6,000 experience points na tanggap ni Linie mula sa kanyang pagkumpleto sa dungeon ay nagagawa niyang mag-level up. Sa kasalukuyan ngayon ay nasa level 8 na ito at may 30th strength, 60 physique, 72 intelligence, 30 spirit at 50 na agility. Sa tagumpay na pag-clear ni Linie ay pinapaalam na rin sa kanya na dahil hindi nag-ambag ng kahit anumang pinsala na itinulot sa Nabaiji at Sumumo o kaya naman kahit anumang paggalaw para lamang tumulong ay kino-consider ngayon sila na AFK saan wala na lamang silang matatanggap na experience at hindi masasali sa pagkakalkulan ng gantimpala na matatanggap. Mula dito ay lumalapit na lamang ang dalawa at natutuwa sa tagumpay na ginawa ni Linie. Binabati na lamang ni Sumumo si Linie sa kanyang magandang ipinakita sa pag-clear nito. Habang nagkakaharap ngayon ang tatlo at nag-uusap ay nagugulat na lamang si Sumumo dahil may lumilitaw sa harapan ni Linie. Isa itong susi na may emblem ng isang bungo na nakadisenyo rito.
Nakakatanggap ngayon ng notification de linya na ipinapaalam sa kanya na dahil nakumpleto niya ang huling gawain para sa dungeon na Land of Bones at nagagawa niyang protektahan ang shield ng Holy Sword sa kahit anumang mga pag-atake ng mga skeleton o undead knight ay nakakatanggap siya ng walang katulad na reward na tinatawag na Stone Sword Key. Ang Stone Sword Key ay isang unique level na item na maaaring gamitin para magbukas ng isang portal sa isang one-time dungeon na tinatawag na Land of Death na maaari lamang pasukin ng isang beses sa mga angkop ng mga kondisyon kung saan ang pinakamataas na difficulty na matatagpuan sa dungeon na ito ay ang Catastrophe level. Sina Baiji at Sumumo na nababasa rin ang natanggap na notification ay nagugulat na lamang sa pagpapakita nito. Napapatanong na lamang si Baiji kung tama ba ang kanyang nakita at binibigyan sila ng isang susi para sa isang catastrophe level na dungeon. Hindi na lamang siya makapaniwala sa kanyang nakikita at tama ba ito. Si Linya naman ay pinagbibigyan na lamang ng pagpipilian ng system na tinatanong kung gusto ba niyang buksan ang mga gantimpalang treasure chest dahil naglalaho na ngayon ang huling gawain para sa Land of Bones. Hindi pa rin makamove on si Sumumo sa nakita nito na katangitanging gantimpala kaya naman nagpapatanong na lamang siya kay Linya kung inaasahan ba niya na may kitigang one-time dungeon key sa loob ng Land of Bones. Para kay Linya ay hindi niya alam ang tungkol dito ngunit alam niya na ang eksklusibong item para pumasok sa mga one-time na special dungeon ay lubos na naiiba sa mga regular na dungeon key dahil pagkatapos na gamitin ng isang one-time special dungeon key ay uko na lamang na naglalaho ang susi at ang dungeon na maaari nitong gamitan pati na rin ang mga gantimpala na maaari nilang makuha mula sa loob nito. Maliban pa rito ay dahil na rin sa katangian nito na wala itong katulad ay nagtataglay ito ng malaking kahalagahan pagdating sa pagbibigay nito ng mga resources na hindi maaaring makuha ng iba. Magbibigay ito ng kalamangan sa ibang mga profesional dahil maaaring makakuha ng mga equipment na tanging ikaw lamang ang maaaring magmay-ari at ng mga karagdagang attribute points. Ipinapaliwanag na lamang ni Linya na ang mga regular na dungeon maaaring pasukin at makita ng mga baguhan ay nahahati lamang sa normal hard at nightmare. Pagkatapos nito ay may mga nabibilang pa para sa mga batika na profesional kung saan mayroon pa ang calamity, disaster, catastrophe at epic level na mga difficulty. Ang mga top tier na regular dungeon at mga bihirang lumalabas na one-time dungeon ay inaabuso at ginagamit na lamang ng mga puwersa na binubuo ng mga malalakas na profesional at mga may koneksyon. Sa mga paliwanag na ito ni Linya ay napapatanong na lamang si Baiji na ibig sabihin ng ganito na ang mga gantimpala na maaari nilang matanggap mula sa mga one-time na mga dungeon na nasa parehong level ng mga regular na mga dungeons ay mas mataas at mas maganda ang kalidad. Natutuwa na lamang si Baiji dahil nakikita niya ngayon ang isang kabihirang uri ng gantimpala sa kanyang harapan ngayon. Kinukumpirma lang naman ito ni Sumumo at sumasang-ayon sa ideya na ito kung saan ipinapaliwanag niya na ilang beses na mas maganda ang mga maibibigay na mga gantimpala mula sa mga one-time na dungeon. Maliban pa rito ay lahat ng mga makukuhang unique level na mga gantimpala ay maaaring gamitin at nababagay sa profesional na pumapasok sa loob nito at nagki-clear. Sa sobrang gaganda ng mga equipment at gantimpala na natatanggap dito ay pinag-aagawan na lamang ito at pinipilit na makuha ng mga profesional na pumapasok sa mga dungeon na inaalam at sinisigurado kung may ganito bang one-time dungeon key na isinasali. Sa mga naiintindihan nyo ni Linya ay napapaisip na lang siya na ibig sabihin ng Benito na wala sa mga profesional na nakakuha ng SSS rank ang nagawang panatilihin ang HP ng shield ng Holy Sword sa 100% kaya naman wala silang gantimpala na natanggap kagaya niya. Sa tagal ng pananatili ng Land of Bones na dungeon ay wala pang nakakakuha ng bihirang gantimpala na ito na one-time dungeon key. Ibig sabihin lamang nito ay siya palang ang unang nakakagawa na panatilihin ang buong 100% ng HP ng shield na lubos na lamang na ikinamangha ni Linya. Sina Baiji at Sumumo na hindi na lamang makapaghintay sa maaari nilang makuha ay tinitigilan na lamang ang pag-iisip ni Linya. Kinakaladkad na lamang nila ito at hinihila siya papunta sa kinaroroonan ng gold at platinum chest. Pinagsasabihan na lamang ni Sumumo si Linya na wala namang may pakialam kung bakit hindi nila ito nagagawa at hindi nila makukumpleto ang pagpapanatili sa buong HP ng shield. Ang mas gusto nila ngayon at nakakakuha ng kanilang pansin ay ang laman ng kanilang nakuhang treasure chest kaya naman dapat nang simulan ni Linya ang pagbubukas ng mga ito ng isa-isa. Inaabangan na rin ni Sumumo na makita kung ano ang makukuha ng kanilang dakilang Linya na wala ang koi aura na pampaswerte na ibinibigay ni Baiji.
Sa pagkakaladkad sa kanya ay nahihiya na lamang si Linye at napipilitan na lamang na pumayag sa kagustuhan ni Sumumo. Para simulan na ngayon ang kanilang pinakaaabangan na pagbubukas ng mga nakuha nilang gantimpala ay sinisimula na lamang nila ang pagbubunyag sa laman ng gold chest. Sa pagbubukas nito ay natatanggap nila ang gold level skill na Massacre at Iron Fist of Blue. Pagkatapos ng gold chest ay isinusunod naman nila ang platinum chest na nagbibigay na lamang ng 10 free attribute points at ang platinum equipment na nagngangalang Hound's Fang at Meteor Staff. Medyo hindi natutuwa si Linye sa kanyang mga natanggap na mga gantimpala dahil wala sa mga skill o item na ibinigay mula sa mga gantimpala ang nababagay para sa isang priest na katulad niya. Kinukuha na lamang ni Linye ang isa sa mga gantimpala sa platinum chest na ang equipment na Meteor Staff at tinatanong na lamang si Sumumo kung nais ba niya ito at hindi ba kailangan niya ng isang bagong armas. Kinukumpirma lang naman ito ni Sumumo at sinasabi na tama nga siya na nangangailangan ito ng bagong armas ngunit hindi na lamang niya ito gusto. Nahihiya na lamang sina Sumumo at Baiji na tumanggap ng kahit anumang gantimpala sa nakuha ni Linye mula sa kanyang sariling pagsisikap at pagod. Tumatanggi na lamang si Sumumo at sinasabi na hindi na niya ito kailangan at ang 10 attribute points na nakukuha niya ay higit pa sa sapat kung ikukumpara sa mga equipment na naruroon. Si Linye na natatanggap ang kardagang 10 free attribute points ay ginagamit na lamang ang 10 ito para dagdagan ang kanyang intelligence. Sa kasalukuyan ngayon ay nasa 102 na ito na napakataas para sa kanyang kasalukuyang level. Sa pagpupumilit na lamang ni Linye ay iniaabot niya ang Meteor Staff at nais niya na tanggapin na lamang ito ni Sumumo at gamitin. Mas mainam na lang na may gumamit nito kaysa naman sa Ibai Shengta na lamang nila sa iba. Pinagsasabihan ngayon ni Changyu si Sumumo na mas mainam kung i-equip niya ito dahil makakatulong ito sa kanya at siguradong mababagay sa kanyang Earth Attribute para sa kanyang skill na 5 Elements Master. Sa pagsasaayos ng kanilang mga gantimpala ay nagtutungo na lamang ang tatlo sa kinaroroonan ngayon ng Dungeon Gate papalabas ng Land of Bones. Sa pagtatapos nila ng kanilang pag-clear sa loob ng dungeon na ito ay napapatanong na lamang si Sumumo kung saan ba ang susunod na pupuntahan nila. Ipinapaalam lang naman ni Linye na ang grupo na binubuo nilang tatlo ay masyado nang lamang at malakas para sumali sa professional test na magaganap. Napakalaki na ng lamang nila kung pag-uusapan lamang pagdating sa equipment o output data na mayroon sila. Sinasabi na lamang ni Linye sa kanila na ang susunod nilang gawin ay ang ulit-ulitin ang pag-clear ng dungeon na yun at mag-ipon ng sapat na experience para maabot nila ang level 10 na inirerekomendang level para sa mga nais na pumasa sa professional test na gaganapin ilang linggo lamang sa hinaharap. Sa kanyang mga pagpapakita ng mga dapat na gawin ay tinatanong na lamang ni Linye kung makakaya ba ng dalawang ito na magsolo sa loob ng Land of Bones. Pagkatapos nilang lumabas ng dungeon ay nais na lamang ni Linye na sumunod ang mga ito para mag-clear sa loob at kunin ang kanilang mga gantimpala. Ipinapaliwanag ni Linye na kung susundan lamang nila ang mga hakbang na ginawa niya kanina ay hindi niya masisigurado sa kanilang dalawa na maaabot nila ang SSS grade para sa kanilang clear rating ngunit maipapangako niya na madali lamang silang makakakuha ng isang S-rank na clear rating na sapat na para makakuha sila ng sapat na experience points na makakatulong sa kanilang pagal level up. Sa mga payo na tanggap niya at sa mga napanood nitong estratehiya mula kay Linye ay kampante na lamang na sumasagot si Baiji at sinasabi na wala siyang problema pagdating dito at kayang-kaya niya ito. Habang nag-uusap silang tatlo sa harapan ng Dungeon Gate ay bigla na lamang na may mabilis na gumagalaw sa kanilang paligid. Kaagad na nararamdaman ni Linye ang presensyang ito kaya naman pumapaharap siya kay Sumumo at pinoprotektahan ito. Sinusubukan niyang hanapin kung nasaan ang nilalang na iyon at sinasabihan ng kanyang mga kasama na kailangan muna nilang magmasid dahil may paligid na nakaambas sa kanilang tatlo. Kahit na nagagawa ni Linye na itubi si Sumumo at protektahan siya ay nakakalimutan na lamang niya si Baiji na wala ngayon sa kanyang tabi. Nagugulat na lamang siya sa kanya nakikita. Matatagpuan na lamang ang maraming profesional na nasa harapan niya ngayon habang sinusubukan niyang palikurin si Sumumo. Napapansin na lamang niya si Baiji na nasa likod ng mga profesional na ito na nakaharap bawang ang kanilang kasama ay nasa likuran lamang at may hawak na kutsilyo na nakatapat sa leeg ni Baiji, habang inilalayo ngayon ito ay hawak ng kalbong lalaki na mukhang siga si Baiji at pinagbabantaan si Linye na papatayin ito kung hindi siya sisigat ng maayos.
tinatanong ngayon niya si Linye kung kinuha nila ang Stone Sword Key mula sa loob ng dungeon na Land of Bones. Habang napupunta na ngayon sa likod si Bai Ji habang hawak ng lalaking may hawak ng kutsilyo ay sinusubukan lamang ni Linye na sumahin ang kanyang mga makakalaban. Patuloy na lamang na tinatakot ng kalbong assassin na may hawak ng kutsilyo na kung hindi nila ibibigay sa kanilang grupo ang Stone Sword Key ay sisiguraduhin nila na hindi sila makakaalis doon ng buo. Kung alam na lamang nila kung ano ang makakabuti para sa kanilang mga sarili ay mas mainam na lamang na sumuko sila sa kanila. Dapat na rin alam ng mga batang ito kung gaano kataas ang kanilang mga level kung ikukumpara sa kanila. Ang parte na ito na sinusubukan silang takutin ay binubuo ng isang level 15 na mage, level 11 na priest, dalawang level 12 na warrior, at isang level 13 na assassin. Pinanggigigilan na lamang ng mga ito ang mga baguhang propesyonal habang naruroon lamang si Linye na sinusubukang maghanap ng solusyon para sa kanilang problema. Si Sumumo naman na nasa kanyang likuran ay kinakabahan na lamang at sobra-sobra na lamang ang pag-aalala para kay Baiji na panig ng kanilang mga kalaban. Ninanais na lamang niya na magkaroon ngayon ng tamang pagkakataon para makagawa sila ng pag-atake ni Linye at iligtas si Baiji mula sa kamay ng mga siraulong ito. Patuloy pa na inilalapit ng kalbong lalaki ang kanyang kutsilyo sa leeg ni Baiji habang tinatakot sila na kung hindi sila susuko ay magiging kapalit na lamang ng kanilang katigasan ng ulo ang buhay ng kanilang kasamahan. Si Baiji na hindi na nakakayanan ang kahihiyan na ito ay nagpapasya na lamang na hindi dapat siya maging isang pabigat sa party ni Linye. Nagkakaroon na lamang ito ng lakas ng loob para lumaban pabalik at kaagad na lumilingon habang makikita na lamang ang apoy na determinasyon sa mga mata nito na makatakas at mag-ambag naman ng kahit kaunti. Mabilis na lamang niyang inilalabas ang kanyang espada at palm oposisyon para gamitin ito na hinahampas na lamang sa sikmura ang kalbong lalaki. Habang napapalipad na lamang at napapaatras ito ay pinagsasabihan na lamang siya at tinatanong ni Baiji kung bakit nila ito ibibigay sa mga walang kwentang katulad nila. Nakangiti lang naman na nag-aabang ang mage ng grupo ng mga kalaban na ito at hinihintay ang kanyang pagkakataon na gumamit ng mga pag-atake nito. Nakangiti na lamang nito na ginagamit ang kanyang spell habang binabalot ngayon siya ng apoy na nabubuo na lamang sa kanyang harapan at pinapaligiran siya. Hindi na lamang nagtagal ang kanyang paghahanda at pinapakawalan nito ang kanyang fire spell kay Baiji na sinusubukang tumakas mula sa kanilang panig at magtungo sa kinaroroonan ni Linye at Sumumo. Lumilingon na lamang siya sa kanyang likuran at nakikita ang paghahanda ng mage na ito na ikinababahala na lamang niya. Sa nagawa nitong pagpansin sa mage na naghahanda ng pag-atake na papakawalan sana nito sa kanya ay nagagawa na lamang ng tumalikod at gamitin ang kanyang greatsword para harangan ang pag-atake at bawasan ang pinsala na matatanggap ng kanyang katawan. Sa tulong na rin ng rankless diamond armor na bigay sa kanila ni Huang Tianqi ay hindi na lamang nagagawang magdulot ng malubhang pinsala nito na nakakamatay. Habang pinapagaling ng priest ng kalabang grupo ang sugat na tinamo ng kanilang kasama mula sa ginawang pag-atake at paglaban ni Baiji sa assassin. Matatagpuan na lamang si Baiji sa kanyang harapan na nakadapa at panandali ang nawawala ng malay. Ang mage naman ng grupo ay hindi na lamang mapigilan na mapansin na mukhang may taglay na kaunting kakayahan at kapasidad ang babaeng iyon ngunit kulang pa ito para tapatan sila at isara ang pagitan ng mga level. Pinapahupan na lamang ito ang kanyang apoy sa kanyang katawan at lumalapit sa kanyang mga kasamahan. Si Linye na hindi natatanggap ang ginagawa sa kanyang kasama sa party ay nagseseryoso na lamang na sinasabihan ang mga kontrabidang ito na mas mainam kung papakawalan nila ang kanyang kasama dahil kung hindi ay sisiguraduhin niyang mamamatay ang mga ito sa pinakamasakit na paraan na alam niya. Nagagawa na lamang ni Baiji na bumangon at nakaupo na lamang sa harapan ng mga kontrabida habang nababalot pa rin ang apoy. Nanginginig na lamang ito sa pinsalang nataman niya. Sa kanyang harapan ay matatagpuan na lamang ang image ng kalaban na naghahanda muli ng isang maliit na apoy sa kanyang harapan at pinagbabantaan si Linye na subukan na gawin ito. Nais na lamang niya ang malaman kung ano ang hangganan ng kanyang katapangan at kung may magagawa ba talaga siya bilang isang mahinang priest. Kaagad naman na nagpapakawala si Linye ng kanyang atake na binubuo ng kanyang itim na enerhiya na mabilis na nagtutungo na lamang sa kinaroroonan ng kanyang mga kalaban. Ang mage na kalaban na nakikita ang ginawang pag-atake na ito ni Linye ay nagagawa na lamang na umiwas sa tamang pagkakataon para hindi siya matamaan ng masakit na teknik ngayon. Nagugulat na lamang siya sa bilis nito at umaatres para hindi madaplisan.
Nagagawa nito na lumusat sa kanya ngunit hindi ligtas ang kanyang mga kasamahan na nadadamay na lamang sa ginawang pag-atake na nagdudulot ng malakas na pagsabog na ginugulo na lamang ang lugar at nagiging sanhi ng pagkalat ng alikabok sa paligid. Sa ginawang pag-atake ni Linye ay dalawa ang kanyang ninanais na makamit. Una ay ang atakihin ng mage ng kalaban at pangalawa ay ang backup na kung hindi man ito tumama sa kanya ay dapat na lang ito na magsilbi na isang panggulo sa mga kalaban at hayaan si Baiji na makatakas. Dahil dito ay napapaatras na lamang ang kalabang assassin para hindi matamaan ng ginawang pag-atake ni Linye habang si Baiji naman ay kinukuha na lamang ang pagkakataon para tumakbo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan. Humuhupa na lamang ang alikabok sa lugar habang nakatayo lamang doon ang priest na nagpapasalamat na lamang at hindi siya natama ng ginawang pag-atake ni Linye at nadadaplisan na lamang sa pisngi dahil sa nakikita nila ngayon na lakas ng ginawa nito teknik. Ang assassin naman na nasa likuran ay sumisigaw na lamang at pinapagalitan ang kanyang kasamahan sa sobrang inis dahil sa kung anuman ang ginagawa nito ay bakit niya pinabayaan na makalusot ang pag-atake iyon at hayaan ang kanilang hostage na makatakas. Natatahimik na lamang ang lalaki at alam na kung tinangka niyang harangan ang pag-ataking iyon ay siguradong siya ngayon ang tapos lalo na at sa ulo pa nito nakaharap. Sa bilis din ng pag-atake ay imposible na para sa kanya na magtalaga pa ng kanyang depensa at harangan nito. Matatagpuan na lamang ang warrior ng kalabang party na nakahiga sa sahig at namimilipit sa sobrang sakit. Nadadamay siya mula sa ginawang pag-atake ni Linye at natatamaan ang ginawa niyang teknik. Si Baiji naman ay dumarating na lamang para makigrupo ang kanyang mga kasamahan. Habang itinututok ni Linye ang kanyang tungkod sa lalaking ito ay nagpapatuloy na lamang na lumala ang nararamdaman nitong namimilipit na sakit na hindi niya maintindihan at matagalan. Para sa kanya ay hindi kapani-paniwala ang kanyang hinaharap at tinatanong na lamang si Linye na papaanong ang isang batang katulad niya na hindi pa nakakaabot ng level 10 ay nagagawa na magdulot ng ganoong klaseng pinsala. Sa ginawa ring pag-atake ni Linye ay nadadamay na rin ang isa pang babaeng warrior ng kalaban na hindi na lamang nagagawang makakatakas at napapahina na sapat na para gumawa ng aksyon si Sumumo. Ginagamit na lamang nito ang kanyang talent na Bionic Tears para palabasin ang isa nitong clone na ngayon ay nakapatong na lamang sa babae at sinusubukan nito ang pagalawin at patakasan. Habang kaharap na lamang ang dalawang warrior na nagagawa nilang pasukin at padapain ay pinagsasabihan na lamang sila ni Linye na galit na lamang at nais silang umalis. Gusto rin niyang malaman ng detalye sa kung sino ang nagbigay sa kanila ng tapang at lakas ng loob para magtangkang nakawan sila. Ang kanyang mga kasama na nakahanda na lang na umatake sa susunod na pagtatangka ng mga siraulong ito ay nasa tabi lamang ni Linye. Ang mage ng kalaban ay hindi na lamang mabigilan ang tumawa dahil sa kayabangan na batang ito na nasa kanyang harapan na dahil nakagawa ng isang simpleng pag-atake at nakalusot sa kanila ay lumalakas na ang loob na magyabang sa kanilang harapan. Pinagsasabihan na lamang niya si Linye na ngayon ang araw kung saan magsisisi siya na ang kanyang kayabangan ang magiging dahilan kung bakit siya aabot at mararamdaman ang impyerno ngayon. Para simulan ang pag-atake naman ng kanilang panig ay humaharap na lamang ang assassin ng grupo na nagsisilbing frontline ng party dahil wala ng dalawang warrior nito. Habang naghahanda ng kanyang apoy sa kanang kamay ay ginagamit naman ng mage ang kaliwang nitong kamay para magbigay ng buff sa assassin. Sinasabihan niya ang kanyang second brother na wala dapat silang iiwan na kahit na sino man sa mga batang ito habang lumalabas ngayon ang mga pulang apoy mula sa kanyang kaliwang kamay na nagtutungo na lamang sa kalbo. Nararamdaman nito ang pagtaas ng kanyang lakas na nagbibigay na lamang sa kanya ng tapang. Matapos ng paghahanda nilang dalawa ay pinapakawalan na lamang ng mage ang mga apoy nito kung saan lumalabas ang tatlong malalaking bola ng apoy. Sumasabay na lamang sa mga bola ng apoy ang kalbong assassin na para na lamang nasisiraan ang ulo at sabay na ginagamit ang kanyang skill na fighting spirit para mas palakasin pa ang kanyang pangangatawan at attack power. Nagsasabihan na rin naman siya ng kanyang kasamahan mage na dapat niyang unahin ang batang lalaki sa kanilang harapan dahil ang kasama nitong dalawang babae ay hindi niya kailangan ng alalahanin pa dahil mahihina lamang ang mga ito. Si Sumumo na nakikita ang siraulong kalbo na ito na umaatake ay medyo pinagpapawisan na lamang at kinakabahan dahil sabay-sabay ngayon ang mga pag-ataking paparating sa kanilang direksyon. Napapatanong na lamang siya na mukhang wala ba talagang pakialam ang lalaking ito kapakanan ng kanyang mga kasama na isinasakripisyo nito ngayon ang buhay at nilalapit sa panganib sa pamamagitan lamang ng pag-atake sa kanila habang naruroon pa rin ang mga ito. Si Linye naman na nasa kanyang tabi ay hindi na lamang kinakabahan sa pag-atake ito.
Nakatayo na lamang siya doon at nagsisimulang balutin ang kanyang pulang enerhiya. Pinagsasabihan na lamang nito ang kanyang mga kasamahan na si Baiji at sumumo na umatras muna at siya na ang bahala sa mga ito. Ipinapaliwanag na rin niya na ang mga siraulong ito na kinakalaban nila ay nagtataglay ng amoy ng Magic Tide. Napapag-alaman na lamang ni Lin Ye na ang kanyang mga kalaban ngayon ay mga tinatawag na Fallen One kung saan kusa silang nagkakaroon ng kasunduan sa mga Abyss Demon. Sa kanilang nagiging kasunduan ay pinapabayaan na lamang nila ang kanilang orihinal na talento at sa pamamagitan nito ay nagagawa nilang makakuha ng kapangyarihan mula sa Abyss na ilang beses na mas malakas kaysa sa taglay nila. Sa kabila ng malakas na kapangyarihan na nagagawa nilang makamit ay nawawala naman ang kanilang pagkatao at nagiging mga halimaw sila na kalaban ng sangkatauhan. Para simulan na lamang ang kanilang laban ay ginagamit ni Lin Ye ang kanyang technique na Reversal Divine Healing Catastrophe Descents na sinisimulan na lamang nalibutan ang kanyang kinaroroonan ng pula at itim na enerhiya sa isang kab-ilog na Jin Tonga. Sige ginagawang paghahanda ni Lin Ye ay nagagawa na lamang na maisara ng assassin ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Pati na rin ang mga bola ng apoy na nanggagaling sa mage ay dumarating na lamang sa kanyang kinaroroonan ngunit na natitingan dito si Lin Ye at nakatayo na lamang sa gitna ng kanyang binubuong. Tumatama ang ginawang pag-atake ng mage sa kinaroroonan ni Lin Ye na nagiging sanhi na lamang ang isang napakalaking pagsabog na binabalot ang kanyang harapan. Hindi na lamang ito makapaniwala na ang isang katulad niya na walang kwentang bata na hindi man lang kayang gumamit ng isang skill ng tama ay napapatumba lamang ng ganoon. Habang nagdiriwang sa kanyang nagiging inaasahang pagkapanalo laban sa mga batang ito ay pinagsasabihan na lamang ng mage ang kanyang senior brother na kunin ang mga equipment ng mga batang ito. Napapansin nila kanina pa na mukhang magaganda ang kalidad ng taglay ng mga equipment ng mga bata. Maaari na lamang nila itong gamitin at may dagdag pa sa kanilang maaaring makuha sa Stone Sword Key. Nagsisimula na lamang na hamupa ang alikabok mula sa idinudulot niyang pagsabog sa pagpapakawala nito ng skill kay Lin Ye at nakikita na lamang niya ang anino ng kanyang brother na sumisilip mula sa alikabok. Nakatayo na lamang ito at itinataas ang kanyang kutsilyo ngunit matapos na tuluyang lamilinaw ang tanawin at bumababa ang mga alikabok sa paligid ay nakikita na lamang na si Lin Ye na hawak ang leeg ng kanyang senior brother na punong-puno na lamang ng gallows ang katawan. Gigil na gigil si Lin Ye na makikita na lamang sa mga mata nito habang naruroon lamang na hindi nakakatanggap ng kahit isang pinsala mula sa ginawang pag-atake ng mage. Sunod na itinutuon ni Lin Ye ang pansin nito sa kalabang mage na pinanggigigilan na lamang nito. Ang mage na nakikita ito kasama ng priest ng kanilang party ay napapaatras na lamang sa sobrang gulat sa kanilang nakikita dahil hindi ka panipaniwala na ang kanilang senior brother ngayon ay buhat-buhat lamang ng lalaking ito at parang wala pang malay. Pinagpapawisan na lamang ito at natitigilan sandali sa kanyang ginagawa. Habang nanginginig pa rin sa nangyayari ay lumilingon na lamang ang mage sa kanyang kasamang priest at tinatanong kung ano pa ang hinihintay nito at bakit hindi pa niya binibigyan ng hilang ang kanilang kasama. Tumatanggi na lamang ang priest at ipinapaliwanag sa kanyang big brother na hindi naman sa hindi nito gustong bigyan ng pagpapagaling ang kanilang mga kasamang ngunit ang lahat ng mga ito ay namatay lamang sa isang iglap na wala na siyang oras para pabalaikan pa ang HP ng mga ito. Ang mage nang naririnig ang sagot mula sa kanyang kasamahan ay hindi na lamang mapapaniwala sa kanyang sitwasyon na kinaroroonan. Hindi niya lubos maisip kung papaanong posible na ang isang priest na hindi pa nagagawang makaabot sa level 10 ay nagagawang magdulot ng ganoong kalaking pinsala. Nais na lamang niyang malaman kung saan nakakuha ang isang baguhang priest ng sapat na attack power na kayang pulbasin ng isang level 13 na assassin. Pumapasok na lamang sa isip niya na maaari lamang itong gawin ng lalaking ito kung pareho niya ang lahat at gumawa rin ng kasunduan sa isang Abyss Demon. Inaalala na lamang niya ang tungkol sa isang priest na may napakalakas na atake hanggang sa pumasok sa isip nito ang tungkol sa nababasa nito sa professional forum. Nakikilala na lamang niya kung sino ang priest na nasa kanyang harapan niya na ang halimaw na si Lin Ye. Dahil na rin sa mga nababasa at naririnig nito mula sa professional forum ay naiintindihan na lamang niya na hindi yun mga walang kwentang salita lamang galing sa mga gustong gumawa lamang ng kwento ngunit talagang hindi isang ordinaryong profesional ang lalaking ito. Alam na lamang niya na hindi isang tao ang kanyang kinakaharap kaya para iligtas ang kanyang sarili ay nagpapasya na lamang ito na tumakbo at iwan ang lahat ng mga kasamahan niya doon. Kumakaripas na lamang siya ng takbo habang pinagsasabihan din ang kanyang mga kasama na gayahin ang kanyang ginagawa. Si Lin Ye na hawak pa rin ang katawan ng kalbong assassin ay ibinabato na lamang ito sa tabi.
Tinatanong na lamang ni Linye ang lalaking ito kung inaakala ba niya na maaari siyang makatakbo at makatakas mula sa kanilang matapos nito na pagtangkahan na saktan ang kanilang kasama at pagnakawan pa sila. Ang isa pang hindi katanggap-tanggap ay ang pakikipagtulungan nito sa mortal na kalaban ng sangkatauhan na mga demonyo. Sinisiguro na lamang niya at ipinapangako na hindi ito papakawalan at hahayaan na magkalat pa ng kaguluhan. Tumatalon na lamang si Linye sa himpapawid at ginagamit ang kanyang teknik na reversal ng Starlight Radiance. Lumalabas na lamang ang anyo ng isang malaking demonyo na pinapalibutan si Linye habang ang tinatapakan ng mga kalaban ay nabibitat na lamang. Unti-unti na lamang silang nawawala ng maaaring tapakan habang sinusubukan ng priest ng kalaban na humabol at sundan ang kanyang senior brother na mage. Matapos na tanggalan ang maaaring takbuhan at puntahan ng mga kalaban ay sunod na ginagamit ni Linye ang kanyang teknik na Fallen Hell. Mula sa kalangitan ay nabubuo na lamang ang kanyang atake na bumabagsak sa lupa. Sa atake niyang ito ay nadudurog na lamang lahat ng tinatamaan nito at nag-iiwan ng malaking pagkawasak na dinadamay ang lahat ng nasa loob ng atake. Ang mga kalaban ay nabubuksan na lamang sa napakalakas na puwersa na nanggagaling mula sa ginawang pag-atake ni Linye. Sa isang iglap ay nawawala na lamang sila ng buhay at madaling nauubos ang kanilang HP dahil sa ginawang pag-atake nito. Humuhupa na lamang ang alikabok mula sa kanyang ginawang pag-atake at lumalapit na naglalakad sa bangkay ng mga ito. Alam ni Linye na ang lahat ng kanyang mga reversal skill na may pinataas at pinalakas na damage ay ang direktang patayin ang isang nightmare level na boss na may mataas na HP. Parang naman sa mga kalaban niyang propesyonal na mas mataas ang level sa kanya at kahit abot pa ito ng 5 level na mas mataas ay kayang-kaya na ubusin ang taglay ng mga ito na HP. Dahil sa lakas ng kanyang skill at sa pinsalang idinudulot nito ay siguradong tapos ang mga ito sa punto na tinamaan sila ng Fallen Hell. Habang tinitignan na lamang ni Sumumo ang mga bangkay ng mga siraulong ito ay hindi na lamang siya naaawa. Alam niya sa kanyang sarili na kung hindi sila ang naunang gumalaw at inunahan na tapusin ang mga walang kwentang nilalang na ito ay sila ngayon ang nakahiga doon at nakahilata na patay. Si Baiji naman na nag-aalala ay tinatanong na lamang si Sumumo kung ano ang dapat nilang gawin sa mga katawan na ito at kung papaano nila ito itatapon. Nagiging problema na rin sa kanya kung papaano na lang kung nahanap ng kanilang guild ang mga bangkay ng mga miyembro nila at maikonekta na sila ang may kagagawa nito. Kahit na ganito pa man ay alam ni Linye mula sa kanyang napanood na balita na ang mga Fallen One ay walang kahit anumang guild o mga organisasyon na kusang ninanais na makialam sa kanila at isangkot ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga gawain. Tinatanggihan sila halos ng lahat ng grupo at ayaw na kunin sila dahil na rin sa malaking kapalit nito. Sa kanya ring na nalaman ay ang mga kinaharap nilang mga siraulong Fallen One kakatakas lamang ng kulungan at pinaghahanap na ngayon kaya sigurado na lamang na hindi nila hahanapin ang mga ito para paghigantian sila. Para naman sa mga ibang Fallen One na nagtatago lamang sa mga anino ng mundo ay kanya-kanya ang mga ito na ginagawa at gumagalaw ng kusa sa kanilang mga sarili at hindi tumatanggap ng mga utos sa iba. Hindi nila papakialaman ang mga mabababang nilalang na katulad ng mga ito para lamang iganti sila. Lumalapit na lamang si Linye sa bangkay ng mage na nawawala na lamang ng buhay at makikita na ang lahat ng vitality nito ay tila ba sinipsip palabas ng sariling tong katawan. Tinitignan na lamang ni Linye ang nito nang naglalaman ng napakaraming kagamitan. Pinapansin na rin ni Linye na ang suot ng mga Fallen One na ito ay nakahalo-halong platinum at gold equipment ngunit ang mga attribute nito ay nakalak isa sa mga nagmamay-ari nito. Sinusubukan na lamang tingnan ni Linye na tanggalan ito ngunit lumalabas na lamang na hindi niya maaaring kunin o kaya naman ay gamitin ito. Sa impormasyong nakakalat niya ay mukhang ang mga Fallen One lamang at may abyssal energy ang maaaring makagamit nito. Nasasayangan na lamang si Linye dahil maaari niya sanang ibailisyenta ang mga equipment na ito dahil na rin sa taglay nitong kalidad. Habang nagpapatuloy si Linye sa kanyang pangangalkal ay may nahahanap na lamang siya na nakakakuha ng kanyang interes. Mula sa bag ng mage ay nakakalkal na lamang niya ang isang susi na may kakaibang disenyo. Ito ang key pass para sa dungeon na Giant's Demise Forest na sa Calamity level. Habang nakikita ito ni Linye ay umaapaw na lamang ang kanyang pagkatuwa dahil nakakakuha ngayon siya ng isang Calamity level dungeon pass na napakabihirang mahanap. Nakikilala na lamang niya na napakagandang item nito dahil na rin sa kung gaano kahirap na makahanap ng susi.
Ipinapaliwanag na lamang na ang dungeon na Giant's Demise Forest ay isang level 10 na reason at ang nightmare level nito ay minsan ang ginagamit noon para sa professional test ngunit sa ngayon ay inabandona na ito. Sa loob ng napakaraming taon ay wala pang raid team na nagagawang ma-clear ang dungeon na yun. Kahit na sana napakaraming mga malalakas na mga baguhang profesional na sumubok nito ay wala pa ring nagtatagumpay. Ang nagiging problema sa dungeon na ito ay ang second boss na Dark Curse Knight na isang tunay na bangungot para sa lahat ng mga mag-aaral na gustong tahakin ang dungeon na ito. Isa itong napakalaking harang sa landas ng mga ninanais na maging isang tunay na profesional dahil na rin sa sobrang hirap nito. Lahat ng mga gagaling ng mga profesional ay nagpasyang bumuo ng isang grupo para hamanin at pagtangkahan na tapusin ang calamity level ng Giant's Demise Forest kung saan hindi lamang ang tanging hangarin ng mga ito sa kanilang pagtapos dito ang mga pinakamatataas na kalidad ng mga equipment at experience na rin. Ang pinakaninanais nila na makuha mula sa dungeon na ito ay ang isang gantimpala na maaari lamang makuha matapos ng isang napakasalido at walang palya na pag-clear ng dungeon na ito sa unang subok pa lamang. Ito ang susi sa catastrophe level na dungeon na tinatawag na Forgotten Nest. Pinag-aagawa ng napakaraming profesional ang pagkakataon na makuha ito ngunit hanggang ngayon ay wala pang nakakagawa nito. Alam na lamang ni Linye na sa susunod na lamang niya dapat na isipan ng tungkol dito at kailangan muna niya na ituon ang kanilang pansin sa mga bagay na nasa harapan nila. Si Sumumo na nakikita ang napupulot na susi ni Linye ay nakikilala na lamang na ang dungeon pass na yon ay para sa Giant's Demise Forest. Habang naglalakad na lamang ito papaalis ng dungeon gate ng Land of Bones ay tuwang-tuwa na lamang si Sumumo na tinatanong kung punta ba sila doon sa susunod nila ang pag-clear. Kinukumpirma na lamang ito ni Linye at maligalig na sumasagot na papasukin na lamang nila ang dungeon na yun kapag natatapos na ang cooldown para sa pampaswerteng talent ni Baiji. Ipinapaliwanag na lamang ni Linye na ang kailangan nilang makamit sa dungeon na yun ay kailangan nila na sipagan at gawin ang kanilang makakaya para maabot ang level 10 sa loob ng dungeon na yun. Maliban pa rito ay kinakailangan din nila na gawin ang kanilang makakaya para tagumpay na maklear ang Giant's Demise Forest para makuha ang inaasam nila na susi para sa Forgotten Nest. Sa pagtatapos ng laban ng tatlong ito sa mga Fallen Ones na nakipagkasundo para sa kapangyarihan mula sa Abyss ay nakatayo na lamang sila sa harapan ng mga bangkay nito na nakahandusay sa lupa. Napapakamot ng ulo si Linye kung ano ang susunod nilang gagawin habang si Baiji ay nagtatanong kung anong dapat nilang gawin sa mga Fallen One dahil kahit na sunugin nila ang mga ito o kaya naman ay Tad Terran ay siguradong may maiiwan pa rin ang mga bahagi ng mga ito. Si Sumumu naman ay nagbibigay ng mangkahi na papaano na lamang kung ilibing nila ang mga ito. Alam nila na kahit na hindi sila hahanapin ng kahit na anumang organisasyon o mga kakilala ng mga ito dahil na rin sa kanilang pagiging malaking salot sa lipunan ay mas mainam na nagalingan nila sa pagtatapon ng mga katawan ng mga ito para hindi bumalik ang kahit na anumang kasalanan sa kanila. Lumilingon si Sumumo kay Linye at napapabuntong hininga na kung isa lamang sa kanila ay isang summoner ay maaari na nila itong masolusyonan at maaari nilang ipack-in ang katawan ng mga kalaban nila sa mga alaga. Kung may ganoon lamang silang kasamahan ay baka madali na nilang maitapon ang mga katawan nang hindi maituturo sa kanila pabalik ang pagkamatay ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng pag-iisip ng dalawa ay nasa gilid si Linye na hindi makapaniwala sa ibinibigay na suhestyon ng mga ito dahil masyadong brutal o kaya naman pang barbaro ang kanilang mga sinasabi. Sa tindi ng mga ibinibigay nilang mga solusyon para sa kanilang problema sa mga katawan ay hindi makapaniwala si Crack na nanggagaling ang mga ideyang ito mula sa mga babaeng parang hindi makabasag pinggan. Nagbibigay na lamang ng ideya si Linye habang binubukat ang bangkay ng mga Fallen One at ipinapaalam sa kanyang mga kasama na paano kung itapon nila ang mga katawan ng mga ito sa loob ng dungeon. Sa pagtapon nila ng mga bangkay sa loob nito ay maaari nilang hayaan ang kanilang mga katawan na maglaho kasama ng pagre-reset at pagkakaroon ng cooldown ng dungeon. Kaagad na sumasang-ayon dito sina Sumumo at Baiji. Pinupuri ni Sumumo na napakaganda ng ideyang ito at hindi niya inaasahan ang dungeon na magkaroon ng ganoong uri ng kakayahan. Hinihila nilang dalawa ang mga natitirang katawan kung saan matatagpuan si Baiji na nagpapakahirap na hinihila ang katawan ng isa sa mga ito. Pagkatapos nakalad ka rin ng mga bangkay ay binabato nilang tatlo ang mga katawan ng kanilang mga pinatay sa loob ng dungeon. Papanod nila ito habang hinahayaan na maglaho ang mga ito kasama ng dungeon.
Sa pagtatapos ng kanilang pagtatapo ng mga basura ay ipinapaalam ni Linye sa kanyang mga kasamahan na oras na para sa kanila na magtungo pabalik sa academy. Kinakailangan pa nila na magpahinga at bawiin ang kanilang mga walang lakas para sa gagawin nila sa susunod. Pinagsasabihan sila ni Linye na dapat nilang balansehin ang pagtatrabaho at pagpapahinga para hindi sila mawalan ng gana sa walang tigil na trabaho. Tinitignan din ni Linye ang kanyang buff at ipinapaalam sa kanyang mga kasamahan na kapag natapos ang cooldown ng Koi Aura na skill ni Baiji at maaari na itong gamitin ay tsaka na lamang sila magtutungo muli kaagad sa loob ng Giant's Demise Forest para mag-clear. Nang marinig ng dalawang ito ang mga paalala ni Linye ay ngumingiti na lamang sila pabalik at natutuwa sa kanyang kabaitan na hindi sila masyadong inaabuso sa pagtatrabaho. Isang araw ang lumilipas sa loob ng kainan sa Jiang City ay matatagpuan ang tatlo na pagsasalo habang kumakain. Habang sarap na kumakain si Baiji ay napapasabi si Sumumo na para sa kanilang paghahanda sa kanilang magiging pagsusulit para sa pagiging propesyonal ay mukhang hindi na nila nagagawa pang makapagpahinga at mag-relax simula nang magawa nilang makuha ang kanilang mga talent. Maliban pa rito ay hindi na sila nakakakain ng mabigat at masarap simula ng kanilang patuloy na pag-clear sa loob ng mga dungeon. Pinapaalalahanan lang silang dalawa ni Linye na hindi na nila kailangan pang mag-alala dahil makakaipon sila ng napakaraming alliance coins simula ngayon kaya maaari nilang kumain ng napakarami at busugin ang kanilang mga sarili hanggang sa makakaya ng mga ito. Sa kanilang pag-uusap ay hindi na pinapakialaman silang dalawa ni Baiji na patuloy na kumakain ng kanyang dessert at sarap na nilalantakan ang lahat ng ito. Sinasabi rin ni Linye kay Sumumo na kung may libre silang oras ay maaari silang magtungo doon at kumain kapag gusto nila. Hindi na nila kailangan pang isipin ang tungkol sa kanilang panggastos at sumasang-ayon lang dito si Sumumo hanggang sa inililihis nito ang kanyang tingin at nahihiyang sinasabi na binabawi nito ang kanyang sinasabi dahil mas mainam na mag-ipon sila para sa kanilang mga equipment. Ipinapaalam nito kay Linye na hindi na ito isang bata kaya naman hindi na niya kailangang gumastos pa ng napakaraming pera para sa pagkain at para sa kanyang libangan. Lubos ang kanyang kahihiyan na nararamdaman dahil matagal na silang magkasama ni Linye simula pa ng kanilang kabataan kaya naman siguradong alam ng lalaking ito kung ano ang kanyang kagustuhan at kung papaano siya lubos na natutuwa sa pagkain at sa paglilibang. Sumisingit si Baiji sa usapan at sinasabi ng maaari naman niyang bayaran ang kanyang kakainin at sa pagkakataong ito ay hayaan na lamang nila siya na magbayad para sa kanilang gastusin ngayon. Nginitian lang naman silang dalawa ni Linye at pinagsasabihan na sa susunod na niya ito gawin kung kinakailangan na nila dahil hindi naman nagkukulang ng pera ang kanilang team at napakarami pa nilang alliance coins na natitira para maaring gastusin. Sa pagkakataong ito ay may mga alliance coins pa rin silang natitira mula sa kanilang mga ibinentang strategy at mga equipment kaya naman may nakalaan pa na pondo na maaari nilang gastusin bilang isang grupo. Tatayo na sana si Linye para dalhin ang bill at bayaran ito ngunit nang tinawag niya ang waiter para ayusin ang kanilang mga bayad ay ipinapaalam nito sa kanya ng napakagalang na ang kanilang bill para sa kanilang pagkain ay binabayaran na ng lalaki na nasa gilid. Kaagad na nagtataka si Linye kung sino ang lalaking ito at bakit sila pinagbayaran. Lumilingon ito sa gilid at nakikita ang isang lalaki na may mahabang puting buhok at nakasuot ng monocle habang mapapansin sa kasuotan nito ang mataas na estado. Nagtataka si Linye kung sino ang lalaking iyon na nasa gilid na umiinom ng kanyang tsaa. Tumatayo ang lalaking ito at nagtutungo sa kinaroroonan ni Linye habang ipinapaalam na siya si Xiang Guanyan na isa sa mga opisyal ng Professionals Alliance at pinuno rin ng Lingyun Sect. Iniaabot nito ang kanyang kamay paarap habang sinasamahan nito ng isang palakaibigang ngiti. Tinatanggap ni Linye ang pakikipagkamay na ito at ipinapakilala ang kanyang sarili bilang isang mag-aaral ng First Professional Academy ng Jiang City. Sunod na rin na ipinapakilala ang kanyang mga teammate na si Sumumo at Baiji. Sa kabila ng pagpapakilalang ito ay sinasabi lamang ng lalaking may puting buhok sa kanila na alam niya ang tungkol dito at naruroon siya para imbitahin silang lahat para sumali sa kanyang Lingyun Sect na maaari silang hayaan na pumasok kaagad at mas maaga kaysa sa iba sa Professionals Alliance. Pagkarinig nito ay kaagad na natutuwa si Baiji ngunit si Linye ay naruroon na natutungangan ng kaunti habang nagtataka kung seryoso ba ang lalaking ito sa kanyang sinasabi. Pati si Sumumo ay hugulat na lamang dito at nagtataka kung seryoso ba siya sa kanyang alok na papasukin sila ng maaga sa loob ng alliance.
Ipinapaliwanag lang ni Linye na papaano ito dahil hindi pa niya nagagawang tapusin ang professional test. Maliban pa rito ay siguradong iisipin ng ibang tao na gumamit siya ng mga espesyal ng mga pribilehiyo at mga koneksyon para pumasok nang hindi niya ipinapakita ang kanyang lakas sa publiko kung papayag siya na sumali at matanggap kaagad sa professional alliance. Dagdag pa niya na magiging mahirap para sa kanila na maiwasan ang mga pagdududa at pagbintangan sila na gumamit ng kanilang mga koneksyon o kaya naman ng mga iligal na paraan para lamang maagang makapasok. Kung mangyayari man ito ay siguradong maaari itong gamitin ng mga magiging kalaban nila sa hinaharap o kaya naman sa mga naiinggit sa kanila para ipababa ang kanilang mga pangalan at tanggalan sila ng kredibilidad at dangal habang pinagbibintangan lamang na may koneksyon sila kaya sila nakakapasok sa kanilang kasalukuyang posisyon. Habang binubuhusan niya silang dalawa ng tsaa sa kanilang mga tasa ay kinukumpirma ni Linye ang kanyang desisyon na hindi ito papayag dahil maliban pa rito ay wala rin itong plano na sumali sa kahit anumang sekta. Nang may konting pagkalito na natatatak sa kanyang mukha ay hindi inaakala ni Xiang Guanyan na tatanggi si Linye sa kanyang alok. Kahit na ganito pa man ay tinatanggap niya dahil ang mga malalakas na mga individual ay may mga sari-sariling desisyon at mga plano para sa kanilang mga sarili. Nauumpog ng dalawa ang kanilang mga tao at nagpapasa na inumin ang tsaa. Hindi malaking problema para kay Xiang Guan ang pagtanggi ni Linye sa kanyang opinyon ngunit inaasahan ito na makita ito na sumali sa Professionals Alliance sa hinaharap. Sa pagpapatuloy ng pagpapakita nito ng isang palakakaibigang ngiti ay pinapaalam niya kay Linye na kung may kakailangan ito na kahit ano ay dapat lang nito na sabihin sa kanya at kausapin siya anumang oras. Pinapaliwanag niya na ito rin ang paraan ng alliance para ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa mga talentadong tao na katulad niya. Maliban pa rito ay personal din itong gustong hingin kay Linye at kung darating ito sa hinaharap sa Professionals Alliance ay gusto nitong magkaroon ng isang patas na labanan sa pagitan ilang dalawa. Natutuwa si Linye sa alok na ito at ngumingiti habang ipinapaalam na walang problema sa kanya dito. Sa kanilang pag-uusap ay mas nagkakaroon ng interes si Linye dahil ang lalaking ito mula sa Lingyun sect ay kawili-wili. Sa pagdating ng bagong round ng mga challenge at sa pagsisimula ng mga ito ay inilalabas ni Linye ang kanyang susi para sa Giant's Demise Forest habang si Baiji ay ginagamit ang kanyang talent na Koi Aura. Inuutusan siya ni Linye na gamitin ang kanyang talent na kaagad niyang sinusunod. Habang pinapalibutan ng mga koi na isda ay inuutusan ni Baiji ang mga ito na magtungo sa kinaroroonan ni Linye at masbasan siya ng kanyang pampaswerte. Sa matagumpay na paggamit nito ay nakakatanggap si Linye ng notification ay pinapaalam na pinagkakalooban siya ng isang hindi kilat ang kapangyarihan at nakakatanggap ng isang espesyal na buff na tinatawag na Gaze of the Goddess of Luck kung saan ang bawat dungeon clear ay magbibigay ng upgrade para sa treasure chest na makukuha nila bilang gantimpala ng isang tier na nagtatagal sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos ng matanggap ni Linye ang buff na ito ay ginagamit niya ang kanyang espiritu sa susi kung saan naiipon dito ang kanyang itim na enerhiya at ginagamit niya ang Dungeon Pass at ang Dungeon Key para buksan ang portal papunta ng Giant's Demise Forest. Habang nangyari ito ay natatanggap ng system ang paghingi ng permiso para pumasok sa Dungeon Portal. Nagtatagal ito ng ilang segundo hanggang sa tagumpay na nabubuksan ang Dungeon Secret Realm na Calamity level ng Giant's Demise Forest. Sa kanilang ginawang pagbukas ay tagumpay nila na gag-awang makapasok sa loob ng Dungeon Secret Realm kung saan lumalabas sila mula sa isang matayog na dungeon gate na may asul na ipinapaalam sa kanila ng system na inihahanda sila na pumasok sa Giant's Demise Forest na maaaring pasukin ng mga nasa level 8 hanggang level 15. Ang Calamity difficulty na dungeon na ito ay isang lugar na tinatawag na tahanan ng mga kalamidad ng mundong ito at ang Nether Abyss ay ang huling nitong destinasyon. Ang kinaroroonan nilang lugar ngayon ay ang huling hantungan ng mga miyembro ng lahi ng mga higanti at isang lupain na puno ng kamatayan at kawalang pag-asa. Habang nasa loob ng dungeon ay pinapangunahan silang lahat ni Linye may pinapaliwanag na ang Giant's Demise Forest ay sinasabi na isang dungeon na piraso ng isang malaking secret realm. Kahit na magagawa ng isang profesional na makakapasok sa loob ng presyo na ito kahit na nasa level 8 pa lang ay nagtataglay ito ng calamity level na difficulty na hindi maaaring may kumpara sa ibang mga dungeon ang taglay na hirap ng pag-clear sa loob ng dungeon na ito. Habang patuloy silang naglalakad ay nasasagap ang kanilang presensya ng mga halimaw.
Nagsisimulang gumalaw ang kanilang mga kamay hanggang sa bumabango ng tuluyan ang mga ito. Nagpapakawala ng malakas na sigaw ang mga ito na tinatawag na Spectral Fallen Soldier na may anyo ng mga sundalo na nakasuot ng lumang armor at may soul wisp sa kanilang mga ulo na binibigyan sila ng buhay. Ang mga halimaw na ito ay nasa level 8 at may 15th strength, 15 physique, 11 intelligence, 12 spirit, 11 agility at gold level na aptitude. Maliban pa rito ay may skill din sila na slash, charge, lip strike at thrust. Kaagad nang ipinapaalam ni Linye sa kanyang mga kasamahan ang pagdating ng mga ito kung saan kaagad na nagbubuluntaryo silang dalawa at sinasabi kay Linye na sila na ang bahala sa mga mahihinang nilalang na mga ito para labanan sila. Inihahanda ng dalawa ang kanilang mga pag-atake kung saan binabalot sila ng kanilang mga aura. Tigisa sila ng kinukuhang kalaban kung saan ginagamit kaagad ni Sumumo ang kanyang bionic tears na pinapulamos ang kanyang clone mabilis na nagtutungo sa kinaroroonan ng kalaban. Tumatalo nito at gamit ang kanyang armas ay pinupugutang ito ng ulo na nagdudulot ng 200 na bawas sa HP lang kalaban at dahil sa isa itong critical hit ay nababawasan pa ito ng 623 na HP na tuloy ang pinapatay ang kanyang kalaban sa isang atake lamang. Si Sumumo na nakikita ang pinsalang na idudulot niya ay namamangha na lamang dahil napakalakas nito. Sumusunod si Baiji sa kanyang pag-atake at hablang binabalot ng kanyang enerhiya ay mabilis siyang nagpapahula ng mga sword strike na pinapaulunan ng mga pag-atake ang kalaban at sa bawat atake ay nababawasan ito ng 150 na HP. Sa kanyang nakikitang pinsalang na idudulot ay hindi na lamang mapigilan na mapansin ni Baiji ang kanyang pinsala na naidudulot sa mga kalaban ay nadudubol dahil sa mga bago nilang equipment. Para tapusin ang kanilang huling kalaban ay nagtutulungan Baiji Sumumo na tapusin ito. Lumulundag si Baiji sa ere habang sinusubukang atakihin ang kanilang kalaban. Pinapayuhan sila ni Linye na dapat nilang bantayan ang mga ginagawa nilang pag-atake lalo na ang ginagawa ng mga kalaban na combo ng kanilang mga skill na slash at charge. Dapat nila na yumuko para iwasan ang mga ito at maglunsad ng kanilang kontra-atake. Mula sa mga napapanood ni Linye na ipinapakita ng kanyang dalawang kasamahan ay hindi na lamang niya mapigilan na purihin kung gaano kaganda at kalaki ang itinutulong ng kanilang mga bagong equipment na nagmula kay Huang Changqi. Dahil sa kanilang mga Diamond Rankless na equipment ay nagagawa ng pinsala na nandudulot ni Baiji at Sumumo na halos mad-oble at sa kasalukuyan ay nilalampasan ang karamihan ng mga mag-aaral na nasa kanilang parehong level. Siguradong kung haharap ang dalawang ito ay halos walang makakatalo sa kanila pagdating ng professional exam sa loob ng isang buwan. Sabi ni ibigay na payo ni Linye ay sumusunod na lamang si Baiji na tinataasan ang kanyang talon at pinapaliit ang kanyang katawan para mas maliit din ang maaaring tamaan ng kalaban. Pinapakawala ng Spectral Soldier ang atake nito na mabilis na inihahampas ang kanyang espada sa ere na hindi nagagawang tamaan si Baiji. Sa kapalpakan nito na tapusin si Baiji ay nagtutungo naman ito sa kasamahan nito na si Sumumo. Sa kabila ng paglulunsad nito ng isang diretsyong pag-atake kay Sumumo ay nagagawa niyang mabilis na magpadaos-dos at iwasan ito. Mabilis niyang nakikita ang ginagawang paggalaw ng kanilang kalaban. Nagpapas siya ang dalawang ito na hindi na nila maaari pang patagilan ang kanilang pinapa sa ilalim na laban kaya naman naghahanda ang dalawa na maglungsod ng isang combo na atake. Para sa kanilang kombinasyon ay hinahanda ni Sumumo ang kanyang poison bubble kung saan nabubuo ang mga bula na kinalalagyan ng mga lason habang si Baiji naman ay inihahanda ang kanyang flame slash na pinupuno ang kanyang espada ng naglalagablab na apoy. Pinapahula ng dalawang ito ang kanilang pag-atake at sa kanilang ginagawang kombinasyon ng kanilang mga teknik ay nagagawa nilang durugin ang Spectral Soldier na nagkakapera-piraso na lamang. Walang natitirang buong bahagi ang kalaban para gagawa pa ng mga panghabol na atake. Nagkakalat ang apoy at mga lason na pinapakawala ng dalawang ito na tinatapos ang kanilang labanan sa mga may hinang halimaw ng dungeon na yun. Nagpapatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakad ngunit natitigilan sila dahil nararamdaman nila ang paggalaw ng lupa kung saan nakikita nila ito sa mga bato na hindi mapakali at ang mga puno na matindi ang pagyugyug na mapapansin mula sa malayo. Nagtataka silang tatlo kung ano ang nangyayari at nakikita na lamang sa kanilang harapan ang madilim na masamang enerhiya na nanggagaling sa kanilang harapan ngunit hindi nila makita kung saan nanggagaling ito.
Napapatanong mo lamang si Sumumo kung ano ang kanilang hinaharap habang si Baiji ay pinagsasabi ng kanyang mga kasamahan na dapat silang mag-ingat sa paparating na kalaban. Pagkaramdam pa lang ni Linye sa aura ng paparating na kalaban ay kaagad niyang napapagtanto na mukhang oras na niya para naman ang gumawa ng aksyon. Pinagsasabihan niya ang kanyang mga kasamahan na dapat nilang ingatan ang kanilang mga sarili at bantayan ang kanilang mga paligid dahil naririto na ang unang boss na kakaharapin nila para sa dungeon na yun. Habang naghahanda ay ginagamit ni Linye ang kanyang talent na Reversal of Heaven and Earth at inihahanda ang kanyang armas. Nagpapakawala din ito ng kanyang itim at walang aura na pinapaligiran siya. Sa pagdating ng boses na nagdudulot ng pagyanig ng lupa sa kanilang paligid ay walang kakabakaba ito na tuloy-tuloy sa kanyang paglalakad at hindi nahihinto na nagmamarcha. Ang kalaban nilang ito ay may suot na malinis na armor na gawa sa matibay na materyales habang binabalot din ng parehong piraso ng kaluluwa na may anyo ng apoy na binabalot ang buong katawan nito at lumalabas sa bawat siwang ng armor. Hawak ng kalabang ito ang kanyang sibat na inihahanda na lamang nito at iniyayabag ang paa nito ng may puwersa sa lupa. Sa pagdating ng boss ay nalalaman ni Linye na ito ang White Spirit Knight na nasa level 13 at may 27th strength, 22 physique, 15 intelligence, 18 spirit, 20 agility at platinum grade na aptitude. Maliban pa rito ay may mga skill ang White Spirit Knight na Knight's Charge, Radiant Javelin, Guard, Lion's Barrier at Holy Light. Sa paglapit ng White Spirit Knight sa kinaroroonan na Linye ay kaagad nila ito ang pinipigilan sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng skill niya na Reverse Starlight Radiance Fallen na nagiging sanhi ng pagpapaulan ng napakalakas na enerhiya sa kinatatayuan ng White Spirit Knight. Ang umaapaw na pulang enerhiya ay kaagad na binabalot ang White Spirit Knight na pinipigilan ang paggalaw nito kung saan sinusubukan niya na hindi matamba mula sa puwersa ng ginagawang pag-atake ni Linye. Si Sumumo na alam kung gaano kalakas ang skill na ito ay nanunood sa gilid at nang makita na magamit ito sa White Spirit Knight ay namamangha sa halaga ng enerhiya na dinudurog ang kalaban mula sa itaas. Napapatanong ito kay Linye kung nagagawa na ba niya itong patayin at doon na ba nagtatapos ang laban ngunit mula sa nakikita ni Linye ay dito pala ang nagsisimula ang lahat at hindi pa namamatay ang kanilang kalaban. Mas nagseseryo sa ngayon si Linye at nagbibigay ng utos sa kanyang mga kasamahan na bantayan ang kanilang mga posisyon at unti-unting bawasan ang HP nito at pagpatong-patungin ang mga bleed debuff dito para makatulong na pababain ang HP nito habang tumatagal ang kanilang laban. Ang White Spirit Knight na natatanggap ang pag-atake ni Linye ay nababawasan ang kalahati ang buhay nito. Dahil sa panganib na dala ng mga umaatake sa kanya ay ibinababa nito ang kanyang sarili at gumagamit ng stance para ihanda ang kanyang susunod na pag-atake. Kinakaharap siya ni Baiji, inihahanda ang kanyang Great Sword at ni Sumumo na inilalabas ang kanyang Bionic Tears. Pagkatapos ng kaunti nitong paghahanda at pagpoposisyon ng kanyang sarili ay lumulundag pasulong ang White Spirit Knight na nakatuon ng pansin sa mga kalaban nito at patuloy na lumulunsad habang hawak ang sibat nito. Para kontrahin ang umaataking kalaban ay sinasalubong nila Baiji at ng Bionic Tears ni Sumumo ang White Spirit Knight. Habang ang Bionic Tears na mabilis na tumatakbo ay sinasabayan nito ng Poison Bubble na ginagamit ni Sumumo dito at si Baiji naman ay napalakas ang kanyang espada gamit ang kanyang Flame Slash na binabalot ito ng apoy. Sabayang pinapakawalan ng Bionic Tears at ni Baiji ang kanilang atake kung saan sinisipa ng clone ni Sumumo ang White Spirit Knight na sinasama ang Poison Bubble dito kung saan nagdudulot ito ng 800 na bawas sa HP ng kalaban habang si Baiji ay hinahampas ang Spirit Knight na binabawasan ito ng 600 na HP. Sa kanilang ginagawang pag-atake ay nalalason ang White Spirit Knight at tuloy-tuloy na makakaranas ng walang tigil na pagkapinsala na nagbibigay dito ng bleed debuff. Dahil sa pinsalang ito ay nababawasan ng karagdagang 500 na puntos na bawas sa HP ng White Spirit Knight na hindi nagagawang depensahan ang ginagawang pag-atake sa kanya. Hindi ito masyadong iniinda ng White Spirit Knight na gamit ang kanang kamay nito ay ginagamit ang skill na Holy Light na binabalot ang katawan nito ng healing aura at ibinabalik ang 2000 HP sa kanya. Maliban pa rito ay nagagawa ng pataasin ng lubusan ang lahat ng taglay nitong attribute. Maliban sa skill na Holy Light ay ginagamit ng White Spirit Knight ang Night skill na Guard na pinapataas ang physical at magical defense nito ng 40%.
Nang makita ito ni Sumumo ay napapagtanto niya na nagagawa nilang papuntahin sa isang kapat ang HP ng White Spirit Knight at mukhang ang ginagamit nitong skill ay kusang gumagana kapag umaabot ito sa ganoong kaunting HP nito at nagiging lubos na mas malakas at mahirap patayin. Habang nakikita ito ni Baiji ay sinusubukan nitong bawiin ang kanyang hininga para sa susunod nilang pag-atake at nakikita na mukhang ang unang boss na kinakaharap nila ay nagbibigay sa kanila ng kaunting paghihirap. Para tulungan si Sumumo ay ginagamit ni Linye ang kanyang Clarity Art na binabalot si Sumumo ng asul na aura na pinapabalik ang mana nito. Habang gumagana ang skill na ito ay ipinapaliwanag ni Linye na ang ginagamit ng White Spirit Knight ay isang uri ng natatanging skill na nagagawa na nitong gamitin bago pa ito naging isang undead. Maaaring lamang itong gamitin ng White Spirit Knight at mukhang maipapasa ito sa kanya sa kabila ng kamatayan nito. Para gawin ang susunod na bahagi ng kanilang plano ay ipinapaalam ni Linye sa kanila na siya na muna ang kukuha sa pansin nito at dadalhin ang White Spirit Knight sa tamang pwesto kaya naman pinapayuhan niya ang kanyang mga kasamahan na siguraduhin na huwag kunin ang pansin nito at guluhin ang kanilang plano. Pagkatapos napagalingan si Baiji ay mabilis na natutungo si Linye sa likod ng isang puno habang inaakit ang White Spirit Knight na atakihin siya at sagaban nito kaagad. Alam ni Linye na ang kanyang pinupuntahang pwesto ay mahirap na pagtaguan ngunit malinaw ang kanyang nakikita sa kanyang harapan kung saan nakikita niya ang kanyang kalaban at tama lamang ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Alam ni Linye na kung isang batikang knight ang kanyang kalaban ay madali niyang mahuhulaan ang gagawin nito at siguradong gagamit ito ng mga long-range na atake. Alam ito ni Linye dahil mula sa kanyang nakikita ay may taglay ito na skill na tinatawag ni Javelin Throw na ibinabato ang kanyang sibat. Para simulan ang kanilang laban ay ginagamit muna ng White Spirit Knight ang Knight skill nito na tinatawag na Lion's Barrier na binabalot siya ng puting enerhiya na nag-aanyo bilang isang leon na nagbibigay sa White Spirit Knight ng isang shield na hinaharangan ang 300 physical damage at 300 na magical damage. Pagkatapos nito nalagyan ng proteksyon ang kanyang sarili bago ang hinihintay na pag-atake nito ay sumusunod ito kagaya ng hinuhulaan ni Linye. Ginagamit ng White Spirit Knight ang kanyang skill na Radiant Javelin na malakas na ibinabato ang sibat nito sa kinaroroonan ni Linye at sinisira ang lahat ng dinadaanan nito na tanda lamang ng taglay na lakas ng skill na yon. Hindi natin tinag si Linye na pinapanood lamang na lumalapit ang skill na ito dahil may plano siya na nasa isipan nito. Dumarating ang sibat na winawasak ang paligid ni Linye at tinatamaan siya ng harapan. Makikita ang lakas ng pinsala ng ginagawang pagbato ng sibat na sinisira ang puno sa likuran ni Linye ngunit lumalabas lamang siya na hawak ang kanyang tungkol sa kanang kamay at ang sibat ng White Spirit Knight sa kanyang kaliwang kamay. Tagumpay niyang napapawalang bisa ang ataking ito at binibigyan siya ng malaking kalamangan dahil ginagamit nito ang kanyang talent na Reversal of Heaven and Earth kung saan tagumpay niyang nababaliktad ang epekto ng skill ng White Spirit Knight at sa halip na magdulot ng mabigat na pinsala ay nadadagdagan tuloy ang kanyang HP ng 1,500 at pinapataas pa ang kanyang attack power ng sobra-sobra. Maliban pa rito ay lubharing pinapataas ang kanyang difference at movement speed mula sa ginagawang debuff attack ng White Spirit Knight. Ang White Spirit Knight na nakikita kung paano naglalakad lamang si Linye at walang iniinda na pinsala mula sa ginagawa nitong pagkatake ay nagugulat na lamang ito habang pinapanood siya. Natutunganga ito ng kaunti dahil wala itong armas ngunit may taglay pa rin siyang proteksyon mula sa kanyang Lion's Barrier. Dahil sa kanyang mas pinataas na attribute at mga buff na natatanggap mula sa ginawa niyang pagbaliktad sa atake na idinulot ng White Spirit Knight ay hindi na sinasayang ni Linye ang pagkakataon. Kaagad itong lumulon sa pasulong at gamit ang kanyang tungkod ay hinahampas ang White Spirit Knight. Sa tulong ng kanyang skill na Reversal Healing Art Plunder ang technique na nagdudulot dito ng karagdagang pinsala. Nilalampasan lamang ni Linye ang kanyang kalaban na hindi man lang napapansin ang kanyang ginagawang pag-atake at naidepensahan ang kanyang sarili bago tanggapin ang skill ni Linye. Nagagawa niyang tumakbo at hindi mga kontra ng White Spirit Knight kung saan hinihinto ni Linye ang kanyang sarili at lumilingon pabalik sa kanyang kalaban. Ngumingiti na lamang ito dahil nagagawa niyang basahin ang mga susunod na gagawin ang kanyang kalaban. Napapaisip tuloy siya na ngayon na hindi gumagana ang mga long-range na atake laban sa kanya ay siguradong naiintindihan din ito ng White Spirit Knight kaya naman ano kaya ang susunod nitong gagamitin.
Hinuhulaan ni Linye habang tinitignan ang kanyang kalaban na gagamit muli ito ng isang charge skill para mabilis na ailapit ang kanyang sarili at bawi ng kanyang nawawalang armas. Pagkatapos nito ay siguradong magpapalit ng stratehiya ang White Spirit Knight at makikipagsabayan at makikipagbakbakan ng harap-harapan kay Linye dahil na rin hindi gagana ang mga malayo ang pag-atake. Kagaya ng ginagawang hula ni Linye ay tumutumpak ang kanyang iniisip dahil binabawi ng DSA ng kanyang sibat mula sa pinag-iiwan nito at mabilis na ginagamit ang kanyang skill na charge attack. Sa tulong ng kanyang skill ay nagsisimulang maipan ang kanyang spiritual power na nagbabago at kinukuha ang anyo ng isang kabayo na sinasakyan ng White Spirit Knight. Pasulong silang lumulunsad habang ipinapaharap ng White Spirit Knight ang kanyang sibat para tuhugin si Linye na nasa kanyang harapan. Umaayon sa kanyang nagiging plano ang ginagawang mga aksyon ng White Spirit Knight. Ngumingiti si Linye sa takbo ng kanilang nagiging laban kaya naman kaagad nitong sinasalubong ang sumusugod na White Spirit Knight at tumatakbo papunta sa kanyang direksyon. Habang ginagawa niya ito ay binabato niya ang isang kulay lilang bato at ginagamit ang skill lang item na blink. Pagkatapos nito ay hindi nagdadalawang isip si Linye na salubungin ang ginagawang pag-atake ng White Spirit Knight na sumusugod sa kanang kabayo nito habang si Linye kinaruroon lamang na ginagamit ang kanyang tungkod para pantayan ang sibat ng White Spirit Knight. Ang kanilang umaapaw na enerhiya na binabalot sila ay nagkakasalubong na lamang at kinokontra ang isa't isa kung saan walang nakakalampas sa kinaroroonan ng isa't isa at natatabla ang kanilang ginagawang paghaharap. Alam ni Linye na mangyayari ito kaya naman sa kanyang ihinahagis kanina na bato ay nagiging bahagi ng kanyang plano dahil ang paggamit ng Flickering Stone ay pinapataas ang lahat ng attribute ng gumagamit nito ng 20 points at binibigyan din siya ng active skill na tinatawag na Blink na binibigyan siya ng kakayahan na mag-teleport sa 10 metro sa kanyang ninanais na direksyon. Dahil dito ay nababalot ng mga dilaw na kidlat si Linye at kaagad na nilalampasan ang White Spirit Knight na nalilito sa nangyayari at napapasubo sa ginagawa nitong mga pag-atake. Si Linye na nagagawang matagumpay na isagawa ang susunod na bahagi ng kanyang plano ay ngumingiti na lamang habang nasa likuran ng White Spirit Knight. Iniisip nito na huli na ang lahat para sa White Spirit Knight at masyadong masama ngayon ang kinakaharap niyang sitwasyon dahil nahuhulog na ito sa ginagawang bitag ni Linye. Kaagad na lumilingon ng White Spirit Knight na tinitignan si Linye na napupunta sa kanyang likuran at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari ngayon. Nahuhuli ang White Spirit Knight sa kanyang pag-iisip at dahil nakikita nito si Linye na nasa kanyang likuran ay simple lamang ang naiisip nitong gawin. Dahil dito ay mabilis na isinasara ng White Spirit Knight ang espasyo sa pagitan nila at nagpapakawalan ng napakaraming pag-atake sa kinaroroonan ni Linye. Ang malaking agwat sa pagitan ng kanilang tangkad ay nagiging malaking kaalaman sa White Spirit Knight ngunit hindi nito nagagawang gamitin ito ng tuluyan dahil sa lahat ng pinapakawalan nito na mabibilis na pagkatek kay Linye ay nagagawa rin ito na pantayan ang lahat ng pag-atake. Ang mabangis na pagpapakawalan ng palitan ng mga pag-atake kung saan nakakatanggap na lamang si Linye ng tuloy-tuloy na pinsala mula sa White Spirit Knight dahil sa harap-harapan nito na pakikipaglaban dito kahit na hindi naman siya isang fighter class. Sunod-sunod na nababawasan ang kanyang HP at na ganito pa man ay alam ni Linye na dapat niyang ipagpatuloy ito dahil lalabas din ang malaking pagkakataon sa kanyang harapan para ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Alam ni Linye na pagkatapos ng long-range attack at ng ginagawa nitong paggamit ng charge para isara ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay siguradong wala na itong natitirang skill para gamitin. Maliban pa rito ay malapit nang matapos ang oras para sa pagkakaroon ng epekto ng skill ng White Spirit Knight na Holy Light. Dahil sa wala na itong skill na bitawan at maaaring gamitan ng mas pinataas nito na attack speed ay maaari lamang itong sayangin ang mga pinataas nitong attribute gamit ang mga simpleng pag-atake na hindi masyadong masasaktan si Linye. Sa pagtigil ng walang katapusang mga mabibilis na pag-atake mula sa White Spirit Knight ay napapaatras ng kaunti si Linye at nadadagdagan ang buhay nito ng 500 mula sa mga natatanggap nitong pag-atake na binabaliktad lamang ng kanyang Reversal of Heaven and Earth. Habang patuloy na kinakaharap ang White Spirit Knight ay nakakatanggap siya ng notification na ipinapaalam na ang kanyang HP ngayon ay kasalukuyang nasa pinakakasakdulan nito. Sa parehong pagkakataon ay nagsisimulang mawala ang barrier na bumabalot sa White Spirit Knight at ang asul na enerhiya na pumapaligid dito ay nawawala.
Ipinapaalam kay Linie na ang Holy Light skill ng White Spirit Knight ay nagtatapos ngayon kasama ng Guard skill at ng Lion's Barrier skill. Dahil dito ay naiwan ang White Spirit Knight na sakay ng kabayo nito na gawa sa purong enerhiya habang nakasakay dito. Maliban pa rito ay wala ng defensive skill na gumagana para sa White Spirit Knight at ang mga pinataas nitong attribute ay naglalaho. Kaharap nito si Linie na naroroon at hindi pa rin natitinag at walang takot na kinakaharap ito. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo pa rin ang kanyang kalaban sa kabila ng napakaraming skill na binitawan nito at sa pakikipagpalitan pa nito ng mga pag-atake. Nagsisimulang maintindihan ng White Spirit Knight na wala na itong kaya sa kanyang kinakaharap na kalaban kaya naiiwan na lamang siya sa isang pagpipilian. Sakay ng kanyang kabayo ay mabilis na itong inuutusan na tumalikod at takbuhan ang kanilang kalaban na hindi man lang tinatablan ang kahit ano. Sa kabila ng napakalaking agwat sa pagitan nilang dalawa ng kanyang kalaban ay hindi maintindihan ng White Spirit Knight kung bakit hindi pa rin ito tumutamba. Maliban pa rito ay wala ng taglay na skill ang White Spirit Knight na maaari nitong gamitin para labanan ang halimaw na nasa harapan nito. Ay sinong makakapagsabi kung gagana talaga ang isa pang round ng kanilang pakikipaglaban at kung may magagawa pang pinsala ang mga skill nito sa susunod nilang paghaharap kung sakaling matatanggal muli ang cooldown ng kanyang mga skill. Ang tanging naiiwang solusyon para sa kanya ay ang tumakbo dala ang kanyang buhay at huwag ng palagan ng halimaw na nasa kanyang harapan ngunit alam na ni Linie na ito ang gagawin ng White Spirit Knight kaya naman binibigyan ng utos ang kanyang mga kasamahan at binabalaan na gagawin ito ng kanilang kalaban. Para paghandaan ang pagtakas nito ay binibigyan niya ng trabaho sina Sumumo at Baiji na pumwesto sa maaaring takasan ng White Spirit Knight at kagaya ng kanilang inaasahan ay tumatakbo ito doon ngunit naruroon silang dalawa kung saan ginagamit ni Sumumo ang kanyang skill na binabalot ng asul na enerhiya ang GSN habang pinapalibutan ito ng mga naglalakihang kadena at pinipigilan ang kanyang paggalaw. Sinasabihan ni Sumumo ang kanilang kalaban na masyado ng huli para sa kanya tumakas mula doon at hindi nito maaring pagbigyan ang kanyang kagustuhan na tumakas. Alam ni Linie na ito na ang magiging katapusan at sa perpektong pagkakataon ay nawawala ang cooldown ng kanyang skill at maaari niya muli itong gamitin. Ngumingiti si Linie dahil sa magandang pagkakakumpleto ng kanyang plano at para tapusin ang laban na iyon ay ginagamit ni Linie ang kanyang skill na Reversal Divine Healing Catastrophe Descends. Gamit ang kanyang tungkod ay mabilis siyang natutungo doon at ibinabagsak ang kanyang skill sa White Spirit Knight. Para sa kalangitan ay nabubuo ang mga pulang ulap na binabalot ng nakakasindak na enerhiya. Pinapasundan pa ito ni Linie ng kanyang skill na ginamit nito noong una na sa aktong nagtatapos ang cooldown at maaari na muli niyang gamitin. Para dagdagan pa ang pinsalang idinudulot nito sa White Spirit Knight ay ginagamit ni Linie ang kanyang Reverse Starlight Radiance Falling Hell na nagiging sanhi ng pagpapaulan ng umaapaw na pulang enerhiya mula sa langit at dinudurog ang White Spirit Knight kasama na ng lahat ng dinadaanan nito sa kanyang paligid. Sa pagtatapos lang kami ng laban ay nagagawa ni Linie na patayin ang White Spirit Knight at mabigyan silang lahat ng 8,600 na experience points. Sa dami ng experience points na matatanggap nila ay tagumpay na nagal level up silang tatlo kung saan napupunta sa level 9 si Linie, sa level 7 si Sumumo at nagagawang magpa-level 6 ni Baiji. Sa kanilang pag-level up ay binabalot sila ng gintong enerhiya habang isinasaayos ang kanilang bagong level. Tinitignan na lamang nilang tatlo ang naiwang pagkawasak mula sa kanilang pinagdaanang laban. Nagsimulang maintindihan ni Baiji kung bakit itinuturing na isang calamity level na dungeon ang Giant's Demise Forest dahil ang unang boss na kinakaharap nila ngayon ay napakatigas at napakahirap ng kalabanin. Napapatanong na lamang siya kung gaano kahirap ang mga susunod nilang kakalabanin. Si Sumumo na tinitignan na lamang si Linie habang nasa likuran nito ay napapaisip na lamang na kung hindi dahil kay Linie na hinahayaan sila na atakihin ang White Spirit Knight nang hindi sila nakakatanggap ng kahit anumang pinsala at nasasaktan ay siguradong mahihirapan sila. Hindi nila magagawang kayanin ng White Spirit Knight at sa kanilang kasalukuyang taglay na attribute ay siguradong magiging mahirap para sa kanila na maklear ito kahit na nakasuot sila ng diamond level na gear. Tanggap ni Sumumo na imposible para sa kanila na tapusin ang dungeon na yun kung hindi lamang sa talino at kakayahan na taglay ni Linie na binubuhat sila sa lahat ng kanilang ginagawa.
Habang naglalakad paalis doon ay ipinapaliwanag ni Linye na ang second boss na haharapin nila ayon sa nabasa niyang guide ay dapat na matatagpuan kung didiretso kaagad sila sa bundok pagkatapos nilang sundan ang mga karatula. Kahit na ganito pa man ang kinakailangan ay nagsimulang magtaka si Linye. Nililingon niya ang buong paligid at naghahanap ng bakas ng maaari nilang sundan ngunit nagsisimulang magtaka si Linye dahil kakaiba ang kinakaharap nilang sitwasyon mula sa guide na nabasa nito. Hindi niya maintindihan kung bakit walang mga karatula na nakalagay doon para gabayan sila sa kanilang susunod na pupuntahan. Habang nakatayo doon ay bigla silang dinadampot ng mga malalaking baging. Kalmado lang si Linye na tinatanggap ang pagdakma sa kanila habang sina Sumumo at Baiji ay nagugulat at hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi na rin nila sinubukang pumalagpas dahil walang utos mula kay Linye na gawin ito. Si Linye na kinahayaan lamang siya na kunin ang baging ay nagsimulang maintindihan na ang mga ito dapat ang espesyal na pamamaraan ng teleportation ng isang calamity level na dungeon. Hindi na siya naninibago dito at naiintindihan na isa itong hindi normal na pamamaraan ng paglilipat ng mga kalahok. Pagkatapos silang nadakmain ay ibinabato ngayon sila sa isang bangin ng baging. Napapasigaw na lamang sina Baiji at Sumumo na nahuhulog at nagkakabaliktad habang si Linye ay naruroon lamang ini-enjoy ang kanyang nararanasan. Pinapayuhan niya ang kanyang mga kasamahan na alalahanin na gamulong bago sila maglanding dahil kung hindi ay ituturing sila na nakakatanggap ng pinsala ng dungeon na yun. Para pabagalin ang kanilang pagbaba ay ginagamit ni Linye ang kanyang sariling enerhiya at pinapakawalan nito. Lumalabas ang isang metalbog na ulap na spell buffer na landingan ng kanyang mga kasamahan. Nagagawa nitong bawasan ang pinsalang natatanggap nila at tumatalbog dito. Tinitignan ni Linye ang tanawin ng kanilang kinaroroonan at napapasabi na lamang na sa wakas ay makikita na nila ang maalamat na Curse Teacher. Habang nakatayo siya doon ay bigla siyang inaatake ng isang misteryosong itim na puwersa na tinatamaan siya sa dibdib. Napapaatras na lamang siya habang binabalaan ng kanyang mga kasamahan na mag-iingat at tignan ang mga panganib na maaaring dumating. Sina Sumumo at Baiji na nakikita ito ay nagugulat na lamang sa biglaang pag-atake at nag-aalala ng sobra sa natatanggap na pinsala ng kanilang kasamahan. Hindi sila makapaniwala sa biglaang pag-atake ay Linye na hindi man lang nila napapansin na may kalaban pala doon. Tapos na matamaan ni Linye ng misteryosong pag-atake mula sa kung saan ay lumalabas ang may dahilan nito. Ang tumutusok kay Linye ay isang malaking espada na lumulusot sa kanyang katawan at halos 2 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Kinakaharap ni Linye na nilalang na ito na tinatawag na Dark Curse Knight. Ito ay nasa level 15 at may 40 strength, 50 physique, 15 intelligence, 25 spirit, 40 agility at diamond level na aptitude. May mga skill din ito na tinatawag na Rising Slash, Moonlight Thrust, Triple Slash, Moonlight Sword, Sword Chi, Dark Curse Release at Curse Enchant. Isa itong misteryosong nilalang at ang pagpapakita nito doon ay hindi maipaliwanag. Habang unti-unting lumulutang ang Dark Curse Knight papunta kay Linye ay agad na alam ni Linye na ito ang Curse Teacher at marami na siyang narinig tungkol dito. Habang pinagpapawisan siyang at may malaking espada na nakatusok sa kanyang dibdib ay pinagpapawisan na lamang siya na iniisip na kagaya ng kanyang inaasahan ay isa talaga itong top tier na boss. Hindi katanggap-tanggap para kay Linye na umaatake ito ng mga player nang hindi man lang nagpapakita muna at ipinapaalam ang presensya nito. Sinusubukang tanggalan ni Linye ang espada ngunit wala itong magawa. Buti na lamang ay naruroon ang kanyang talent na Reversal of Heaven and Earth dahil kung hindi ay imposible na para sa kanya na iwasan ang mga nagiging surpresang pag-atake ng Dark Curse Knight at magiging isa itong malaking delubyo para sa kanya. Habang nakalutang pa rin sa harapan ni Linye ay ginagamit ng Dark Curse Knight ang kapangyarihan nito para bawi ang kanyang espada mula sa pagkakausli nito sa dibdib ni Linye. Binabalot na lamang ito ng asul enerhiya habang nagsisimulang kumalat ang itim na enerhiya mula sa kanya. Ipinapaliwanag kay Linye ng system na sa kasalukuyan ay ginagamit ng Dark Curse Knight ang skill nito na Curse Enchant na pinapalakas ang armas nito at binibigyan na kakayahan ng mga atake nito na magdulot ng magic damage na gumagana sa tuwing napapasok ito sa isnag laban. Ginagamit din ng Dark Curse Knight ang skill nito na Dark Curse Release na pinapatataas ng sobra ang lahat ng mga attribute nito.
Pagparaan ng kaunting paghahanda ay naglulusad na ng pag-atake ang Dark Curse Knight na inihahampas ng mabilisan ang espada nito at gumagamit ng isang skill na tinatawag na Moonlight Sword Chi na nagpapakawala ng isang hindi matatakasang sumusunod na nilalampasan ang mga tangke ng party at tinatamaan ang mga malalambot na miyembro nito sa likuran. Kaagad na nagtutungo ang pag-atake ito sa kinaroroonan ni Sumumo at Baiji na ikinagugulat na lamang niya Linye. Hindi siya makapaniwala dahil napakabilis ng pag-ataking yun, hindi man lang niya napapansin at nagagawa ng aksyon para pigilan. Inuutusan niya ang kanyang mga kasamahan na huwag iwasan ang paghatakin yun at harangan na lamang nila ng diretso dahil hindi nila ito matatakasan. Hindi nag-aalinlangan si Baizin sumusunod sa utos ni Linye at mabangis na inihahanda ang kanyang pag-atake kaya naman binabalot ito ng apoy. Para tapatan ang paparating na pag-atake ay nagpapakawala rin ang kanyang sariling sword slash si Baiji na pinapantayan nito. Natitigilan ito ng sandali ngunit sa kanya ang pagpapatuloy na pagsalubong dito ay nararamdaman niya na napakalakas ng pag-atake iyon at nararamdaman niya na parang mapuputol ang kanyang mga kamay. Sa ginawang pag-atake na yun ay napapanahod na lamang si Baiji at ginagamit ang espada nito para suportahan ang kanyang sarili. Nagsusuka ito ng dugo habang lumalapit si Sumumo para tulungan siya kung saan pareho silang nababawasan ng HP. Nakakapagdulot ng 465 na pinsala ito kay Sumumo at 497 naman kay Baiji. Nagsisimulang manigas ang lahat ng paggalaw ng Dark Curse Knight at habang nakita ito ni Linye ay alam niya na ang pinakawalan nito na Moonlight Sword Chi ay hindi pa ang pinakamalakas pag-atake ng Dark Curse Knight. Si Sumumo na tinutulungan si Baiji na binibigyan ng peel ay napapaisip na lamang na ang pinsalang natatanggap nilang dalawa ay pinsala na nababawasan matapos na salubungin ito ng harapan ni Baiji. Nagpapasalamat na lamang siya dahil nagagawa nilang mag-ipon ng sapat na potion para dalhin doon bago sila magtungo sa dungeon. Alam din ni Sumam Yunas sa kasalukuyan ay imposible para kay Linye na bumalik sa kanyang pagiging isang priest para gamitin ang mga skill nito at pagalingin silang lahat. Sa kasalukuyan ay nasa attack mode ito ng kanyang Reversal of Heaven and Earth at ginagamit ang kanyang tungkod para ihanda ang kanyang Starlight Radiance. Mula sa kanyang kinaroroonan ay nabubuo ang isang pulang krus habang binabalot si Linye ng kanyang enerhiya. Sunod naman na ginagamitan ni Linye ng kanyang skill na Fallen Hell ang Dark Curse Knight dahilan para mabasag ang lupain na tinatapakan nilang dalawa at nawawala ng balanse ng kaunti ang kanyang kalaban na sinusubukang atakihin sana siya. Hinaharangan din ito ang mga paparating na pag-atake ngunit alam ni Linye na sinusubukan muli ng Dark Curse Knight na lumipad para iwasan ang pagkahulog nito sa nagagawang butas kaya naman pinapasundan kaagad ni Linye ang Fallen Hell ng kanyang skill na Divine Healing Catastrophe Descents na nagiging sanhi para mabuo ang umiikot na ulap na iniipon ang kapangyarihan ni Linye at pinapabagsak ito sa Dark Curse Knight. Tinatamaan ito ng mga malalakas na kidlat kasabay ng pag-atake ni Linye. Hindi pa doon nagtatapos si Linye sa kanyang pagpapahula ng mga pag-atake dahil sunod yung ginagamit ang kanyang Healing Art Plundering technique na binabagsakan ng pag-atake muli ang Dark Curse Knight. Sa patuloy na pagpapakawala niya ng kanyang mga skill ay nagagawa lamang ni Linye na bawasan lamang ng halos ikatlong bahagi ang HP nito. Napapansin ito ni Sumumo at nagugulat na lamang dahil sa sunod-sunod na paggamit ni Linye ng kanyang combo na binubuo ng kanyang pinakamalalakas sa mga skill ay nagagawa lamang nito na bawasan ng kaunti ang HP ng Dark Curse Knight na hindi pa nakakalahati. Maliban pa rito ay nakasuot silang lahat ng pinakamalalakas na equipment na maaari nilang gamitin. Para tulungan si Linye ay ginagamit na ni Sumumo ang kanyang Bionic Tears para lumabas ang clone nito. Sumusugod silang dalawa habang inihahanda niya ang kanyang dalawang skill na Poison Bubble at Ice Spike. Nabubuo ang mga kulay berdeng bula ng lason sa kanyang gilid kasama ng mga matatalim na tipak ng yelo. Pinapakawala niya ito sa Dark Curse Knight na nagiging sanhi para magyelo ito at matigilan sa kanyang paggalaw habang nagpapatuloy na malason mula sa Poison Bubble. Tuloy-tuloy na dumarating ang mga pag-atake ngunit pinapawalang bisa lamang ito ng Dark Curse Knight na nagsisimulang lumutang at binabalot ng kanyang maitim na aura. Ang ginagawang combo ni Sumumo ay binabawasan lamang ng 157 na HP ang Dark Curse Knight. Habang tinitignan nito ni Linye ay napapagtanto niya na papalapit muli ang Dark Curse Knight para umatake kaya naman sinasalubong na lamang niya ito at seryosong kinakaharap ang Dark Curse Knight.
Tumatalon sa himpapawid si Lin Ye habang ginagamit ang kanyang tungkod na inihahanda ito at binabalot ng kanyang sariling enerhiya para hampasin ang Dark Curse Knight sa kanyang harapan. Madali itong napapakulay ni Lin Ye ngunit naiiwasan lamang ito ng Dark Curse Knight na muling inihahanda ang kanyang espada para sa susunod nitong pag-atake. Nagsisimulang umilo ang mga mata nito at sa isang iglap ay nagpapakawala ito ng mabilis na paggamit ng kanyang skill na Rising Slash. Hinahampas ng kanyang espada si Lin Ye at pinapalipad na lamang ito. Dahil sa Reversal of Heaven and Earth ni Lin Ye ay hindi siya napipinsala ng Dark Curse Knight ngunit nadadagdagan ng kanyang HP ng 1,571 dahil sa pagkakabaliktad ng pinsan ang idinudulot ito. Sunod na ginagamit ng Dark Curse Knight ang kanyang skill na Triple Slash, nagpapakawala ng 3 sunod-sunod na mga pag-atake kay Lin Ye. Hinaharangan ni Lin Ye ang mga pag-ataking ito gamit ang kanyang sariling tungkod at mga braso para hindi siya mapa-atres ng sobra. Sa tulong ng kanyang Reversal of Heaven and Earth ay nagiging pagpapagaling ang mga pinsalang natatanggap niya at nadagdagan na naman siya ng kabuuang 1,771 na HP mula sa 3 magkakasunod ng mga pag-atake. Napapansin ng Dark Curse Knight na hindi gumagana ang kanyang mga pag-atake kaya naman natatahimik ito at napapaisip na lamang kung ano ang susunod nitong dapat na gawin. Masusi nitong tinitignan si Lin Ye at pagkaraan ng kaunting obserbasyon ay nakikita niya na ang kahinaan ni Lin Ye ay nasa leeg nito na maaaring magdulot sa kanya ng critical na pinsala kung matatamaan ito ng Dark Curse Knight. Hindi na nagdalawang isip ang Dark Curse Knight para umatake at gamit ang kanyang espada ay nilalaslas nito ang leeg ni Lin Ye na nagdudulot ng critical hit. Sino Baiji sumumo na nang papanood kung papaano malaslas ang leeg ni Lin Ye ay nagugulat na lamang sa kanilang nakita. Hindi sila makakaniwala dito ngunit nagsisimulang hamupa ang alikabok kung saan lumalabas si Lin Ye. Binabalot ang kanyang leeg ng kulay berdeng aura habang napapabuntong hininga na lamang siya. Dahil sa kanyang Reversal of Heaven Earth ay hindi nagtatagumpay na magdulot ng pinsala ang Dark Curse Knight at sa halip ay pinapagaling si Lin Ye ng 888 na HP. Si Lin Ye na nararamdaman kung gaano kalakas ang mga pag-atake ng Dark Curse Knight ay napapasabi na lamang na mukhang ang lakas na taglay nito ay hindi isang biro at hindi niyo ito maaaring maliitin. Alam niya sa kanyang sarili na dapat itong hindi mawala ng focus sa laban at dapat nitong ituon ang kanyang pansin mula ngayon sa mga gagawin ng Dark Curse Knight. Pagkatapos nito na magdulot ng pinsala kay Lin Ye ay inaakala na lamang ng Dark Curse Knight na napapatay niyo ito dahil tinatamaan niya ang kanyang kahinaan ngunit nagkakamali ito dahil nasa likuran lamang niya si Lin Ye na tumatayo. Dahil sa pag-aakala ng Dark Curse Knight na patay na ang kanyang target ay nagtutungo na lamang ito sa mga natitirang kasamahan ni Lin Ye. Sinusubukan nilang maghanda para harapin ito ngunit nagpapakawala si Lin Ye mula sa likuran ng deck ng 3 magkakasunod na mga pag-atake gamit ang kanyang skill na plunder ang technique. Lumilingon ang Dark Curse Knight sa kanya at ang aggro nito ay nasa 100% na kabilang na kay Lin Ye na nangangahulugan lamang na siya ang pagtutuunan nito ng pansin simula ngayon. Tumatalikod ang Dark Curse Knight kina Sumumo at Baiji, nagtutuko na lamang ito sa kinaruroon naman priest na matik sa kanya. Kinukuha ni Lin Ye ang pansin nito at tumatakbo papaalis sa kanyang mga kasamahan habang sinasabihang mga ito na dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang pinagplanuhan. Habang tumatakbo papaalis mula roon ay ginagamitan ni Lin Ye ng kanyang plundering technique ang Dark Curse Knight. Alam niya na kinakailangan muna niyang kunin ang pansin at ilayo ito mula sa pag-atake kina Sumumo at Baiji. Pinaplano niya na kahit na isang tangke ang kaharap nila bilang isang party ay maaari nilang unti-untiin na pababain ang HP nito at ubusin sa loob ng mahabang panahon. Kinikilala ni Lin Ye na ang kanyang Reversal of Heaven and Earth ang pinakamagandang pangkontra sa mga boss na katulad ng Dark Curse Knight na umaasa sa kanilang skill para umatake. Ang pinsala na dinudulot nito ay nanggagaling karamihan sa mga skill nito kaya maaari niya lamang itong pabaliktarin at gawing kanyang sariling HP. Kinakaharap nilang tatlo ang Dark Curse Knight kung saan nagiging frontline si Baiji at si Lin Ye na kinakaharap ito at nagdudulot ng pinsala habang si Sumumo naman ay nasa malayo kung saan ginagamitan nila ng kanyang yelo ang paanan ng Dark Curse Knight para mapabagal ito. Habang pinapanood ni Lin Ye kung papaano gumagana ang kanilang estratehiya sa Dark Curse Knight ay napapangiti na lamang ito habang patuloy sa kanya at pag-atake.
Iniisip niya na kahit na isang calamity level boss ang kanilang kinakaharap ngayon na nagtataglay ng napakalaking HP at napakataas na defense boost ay kinakailangan lamang nila sapat na oras para maubos ang lahat ng HP nito at mapasa kanila ang panalo. Para ipagpatuloy ang kanilang ginagawang plano ay hinahayaan ni Linye na magdulot ng mas malaking pinsala si Baiji para makuha ang pansin ng Dark Curse Knight at mawala sa kanya ang atensyon nito. Ibinabaling ng Dark Curse Knight ang kanyang tingin at nilaipat ang kanyang galit kay Baiji para mabigyan ng oras si Linye na maghanda ng kanyang sariling pag-atake. Nagagawa nilang bawasan ang HP ng Dark Curse Knight ng sobra-sobra. Pinagpapatuloy nitong hanapin si Baiji na nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Nakukuhang pansin nito ngunit bago niya malapitan si Baiji ay ginagamitan na ni Linye ng kanyang skill na Divine Healing Reversal Catastrophe Descends. Tinatamaan ito ng napakalakas na puwersa mula sa itaas na dinudurog na lamang ang Dark Curse Knight at binabawasan ito ng 937 HP. Nahihirapan itong tumayo mula sa ginagawang pag-atake at napupuno ito ng gasgas sa armor nito. Nakikita na lamang nito si Linye na papalapit sa kanya habang humuhupa ang alikabok sa kanilang paligid. Ipinapaalala ni Linye sa kanya na dapat nitong intindihin na siya ang kalaban nito at huwag na lilipat. Nagsisimulang ngumiti si Linye at ipinapalabas ang kanyang at pulang enerhiya sa katawan. Pinagpapatuloy niyang sabihin sa Dark Curse Knight na palagi siyang tatayo sa harapan ng kanyang mga kasamahan kaya huwag na nitong magtangkap dahil ang lahat ng mga gagawin nitong pag-atake ay magiging walang kwenta lamang para sa kanila. Para tapusin ang kanilang laban ay maaari nang gamitin muli ni Linye ang kanyang skill na Reversal Starlight Radiance na Fallen Hell. Nabubuo ang isang krus sa akin naroroonan ni Linye habang lumulutang ito sa yang papawid at naiiwan ang Dark Curse Knight sa lupa na nababasagan ng tinatapakan. Nawawalan ito ng balanse at ang HP nito ay nauubos na. Nagsisimulang mawala ng kulay lila nitong enerhiya ang Dark Curse Knight habang nakaluhod na lamang sa lupa at ginagamit ang espada nito para suportahan ang sarili nitong katawan. Ang asul na enerhiya nito ay nagsisimula na rin na mawala at nag-iiba ang kulay ng enerhiya na nasa loob ng armor. Ito na lamang ang senyales na hinihintay ni Linye dahil sa wakas ay nagagawa nilang patayin ang Dark Curse Knight. Nagugulat na lamang siya sa ipinapakita sa kanyang system dahil ipinapaalam sa kanila na tagumpay nilang natatalo ang Dark Curse Knight at nakukuha ang pagsuko nito na nagbibigay sa kanila ng 9,300 na experience points. Ipinapaalam din na ang Dark Curse Knight ay permanenteng nawawala mula sa Giant's Demise Forest Dungeon. Sa kasalukuyan ay pinapababa na ang difficulty level ng Giant's Demise Forest. Nawawala ang calamity level nito at nagiging nightmare level na lamang at dahil na rin sa impluensya at pakikialam ni Linye ay bumababa ang nightmare level ng dungeon at nagiging hard level na lamang. Nagtitipon ang party kung saan tumatakbo na lamang sina Sumumo at Baiji papunta kay Linye. Maliban pa rito ay nakakatanggap ng notification Linye na ipinapaalam sa kanya na nakukumpleto ang huling mission sa Giant's Demise Forest pagkatapos nila na perpektong talunin ang dungeon boss na Dark Curse Knight kaya naman natatanggap nila ang unique reward na Summon Dark Curse Knight. Sa tulong ng skill na ito ay bibigyan sila ng kakayahan na ipatawag ang isang level 15 na gold level Dark Curse Knight para makipaglaban para sa kanila na maaaring nilang gamitin hanggang sa makaabot sila ng level 30 at tumatagal ng isang oras na may cooldown na isang araw. Lumalapit si Baiji kay Linye at kinakabig ang damit nito habang pinupuri siya dahil diretsyo nitong binubura ang Dark Curse Knight at tinatapos ng walang kahirap-hirap. Maliban pa rito ay namamangha siya dahil maaari niyang tawagin ang Dark Curse Knight para mag-clear ng mga dungeon. Ang mas ikinakagulat pa niya ay dahil sa impluensya ng kanyang boss na Secret ay nagagawa nitong pababain ang difficulty ng dungeon. Hinihimas lang ni Linye ang ulo ni Baiji at lumingiti sa kanya habang ipinapaalam na ito ang naabot nila bilang isang party kaya naman hindi lang dapat sa kanya na mapunta ang papuri. Pagkatapos ng makita ni Linye ang mga gantimpala na experience at skill na ibinibigay mula sa pagpatay nila ng Dark Curse Knight ay kagaya ng kanyang inaasahan na ang mga boss na katulad ng Dark Curse Knight na hindi natatalo sa loob ng napakatagal na panahon ay nagbibigay ng magagandang gantimpala lalo na kung natatapos nila ito sa isang perpektong paraan lalo na sa pagkakaroon niya ng pampaswerteng buff mula kay Baiji.
Habang nag-uusap silang dalawa ni Baiji ay may napapansin si Sumumo dahil ang mga mensahe mula sa sistema ay hindi pa rin nagtatapos kaya naman napapaisip na lamang ito na baka may matatanggap pa silang mas magandang gantimpala mula dito sa kanilang ginawang pag-clear ng dungeon.